Ang gawain ko para sa bagong taong ito, dahil nasa pasimula pa lang tayo ng bagong taon. Ito ang pinakauna kong malakihang gawain talaga mula nung magbagong taon. Nagdaos po ako ng ilang gabi doon sa amin, at pagkatapos, nagpunta sa Fort Huachuca. Ganon ba ang bigkas niyo doon? Di ko pumakuha kung paano niyo binabaybay itong Huachuca ng may ets. Hindi po tayo magdadaos ng isang gawain na kung sa isang salamin ng sasakyan ay para tanawin ang nasa likuran. Ang isang salamin ng sasakyan na panglikod ay doon lamang nakatanaw sa likod at tinitingnan lang kung saan na ang narating mo. Tayo umuusad na ngayon ng pasulong para makita kung saan tayo papunta, kita nyo? Ang mga bagay na nasa likuran, sabi ni Pablo, nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Nagtutumulin ako sa hangganan ng dakilang pagtawag kay Kristo, at yan po ang ninanais nating gawin. Bilang tao, maaari nating tanawin ang nakaraang mga 15, 16 na taon na ang nakararaan. Nung panahong unang-unang beses pa lang ako rito sa Phoenix, kaya't marami ng mga bagay ang nangyari mula noon. Mabuti't masama, ang lahat ng yan ay tutugay-gay sa paghatol sa mga kamay ng Diyos. Pero ang tinitingnan ko nga ngayon ay kung ano ang gagawin ko sa parating na taong ito. Nakatingin ng pasulong sa ikaunlad pa ng kaharian. Mas marami pang gagawin. Lahat po ng magagawa ko para sa kaharian ng Diyos. Ngayon, sa hapon na ito, gusto ko pong ipangusap ang isang pambagong taon na mensaheng ito sa Iglesia kay Kristo, at bukas naman ng gabi ay magsisimula tayong manalangin para sa mga may sakit. At mamimigay tayo ng mga prayer cards sa pagitan ng, sa pagkakaalam ko, ang gawain ay magsisimula ng alas 7, alas 7:30, kaya mabuting pumarito po kayo ng alas 6 o mga kwadrante ora pagkatapos, para po nang sa gayon, makakuha kayo ng prayer card para hindi po kayo makabala sa iba pang bahagi ng gawain. Gusto po nating pasalamatan ang tagapangasiwa rito sa Ramada para sa pagpapaunlak sa atin na magamit ang gusaling ito para sa gawain ito. Bago ang malaking pagtitipon na ito, pagpalain sila ng Panginoon. At ngayon, kung nais niyong bumuklat sa mga kasulatan kung saan tayo babasa po ako mula sa Isayas sa ika-6 na pong kabanata at sa ika-2 talata at sa mga awit 62, 1 hanggang 8. Mga awit 62, 1 hanggang 8 po muna. Tunay, sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanya galing ang aking kaligtasan. Siya lamang ang aking kanlungan at aking kaligtasan. Siya ang aking matayog na muog. Hindi ako lubhang makikilos. Hanggang kailan kayo maghahakan ng masama laban sa isang tao upang patayin siya ninyong lahat? Nagaya kayo ng pader na tumatagilid at bakod na nabubuwal. Sila'y nagsisisangguni lamang upang magbagsak, upang ibagsak siya sa kanyang karilagan. Sila'y natutuwa sa mga kasinungalingan. Sila'y nagsisibasbas ng kanilang bibig, ngunit nanganunumpa sa loob. Sela. Kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking mga pag-asa ay mula sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya'y aking matayog na muog, hindi ako makikilos. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking kalwalhatian, ang bato ng aking kalakasan. Ang kanlungan ko ay nasa Diyos. Magsitiwala kayo sa Kanya, buong panahon. Kayong mga bayan, buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap Niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Sela. Gustong-gusto ko nga ang pagkakasabi ni David yan ng bato. Mapapansin niyo po ng maraming beses, ang Diyos ang aking bato. Alam niyo po ba ang tinutukoy na bato sa Biblia? Ang bato ay kapahayagan. Gaya ng sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Sinabi niya, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas. At sa ibabaw ng batong ito, ng kapahayagang ito, ipinahayag ito ng Diyos sa Kanya. Hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sa ibabaw ng batong ito, ng kapahayagang ito, ay tatayo ko ang aking iglesia. At heto nga si David ditong isinisigaw, ang Diyos ay ang aking bato, aking kapahayagan. Ngayon, sa ika-6 na pong kabanata ng Isayas, sa 1 at ika-2 talata, ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kalwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa, at ng salimuot ng dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo, at ang kanyang kalwalhatian ay makikita sa iyo. Manalangin po tayo. Panginoong Yesus,
Habang binubulay namin ang mga salitang ito, kami dadako na sa pagsisimula ng gawaing ito para sa iyong ikapupuri. Iyong pagpalain kami, Ama. Inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, ang paksa ko po sa hapon na ito ay isang salita lamang, Shalom. Sa Hebreo, ang ibig sabihin ay kapayapaan, kapayapaan, o pagbati, kumbaga, sumaiyo ang kapayapaan, o maligayang pagdating, magandang umaga, parang isang uri ng pagbati. Pero yung pinakaugat na salita na nakita ko rito sa Hebreo, maraming ang ibig sabihin, pero ang lahat ay tumutukoy sa siyang iisang bagay, kapayapaan. Sa atin pong pagsalubong sa bagong taon na ito, tayo po ay sumasalubong sa parehong gaya ng binasa ko, sa kadiliman at liwanag. Ngayon, heto nga't nakita natin si David na sinasabi rito, sabi, magsitiwala kayo sa Panginoon. Ilagak ninyo ang inyong pagtitiwala sa Kanya. Sabi ni Isaias, daratnan ng masalimuot na kadiliman ang bayang ito, pero ang iglesia ay magbabangon at sisilang sa kalwalhatian ng liwanag. Kaya sinasalubong natin ang taon na ito gaya ng ginagawa natin sa iba pang taon na nagdaan. May pagsisisi tayo sa mga nagawa nating pagkakamali sa nakaraan at may pag-aasam para sa inaharap ng malwalhating liwanag ni Kristo. Hindi may kakatuwa na kung ipamumuhay natin ang buong taon na ito, makakakita tayo ng maraming kamalian na magagawa natin. At inaasahan na natin yan dahil kalakip na talaga rito na may positibo at negatibo. Ganun talaga ang panuntunan ng paninimbang na ipinamumuhay natin dito sa buhay po na ito. Pero tayo nga'y nagagalak na meron tayong tagapamagitan na nakaupo sa kanan ng Diyos na namamagitan. Sa panahon na handa na nating tanggapin ang mga pagkakamaling nagawa natin, sa ganun nga'y pinatatawad niya sila. Siya'y punong-puno talaga ng biyaya at habag para patawarin tayo sa ating mga pagkakamali. Itong masalimuot na kadilimang ito, nais ko pong unahin itong ipangusap na ito nga'y laganap na talaga sa sanlibutan ngayon. At mas tumitindi ng tumitindi ang kadilimang ito sa paglipas ng panahon. Sa bawat taon na lumipas, nakikita natin yan na ang sanlibutan ay palala ng palala talaga ang kadiliman sa espiritual na pangungusap dahil sila nga ay nangangapa sa dilim. Mas dumarami ang kasalanan. Katatapos lang na dumaan tayo sa pataksil na pagpatay sa Pangulo at kung ano-ano pa. At napakaraming tao ang walang habas na napapatay dito mismo sa ating bansa. Kaya't di natin iniisip na mangyayari ang kagaya niyan sa panahong ito na moderno na ang sibilisasyon. Pero tunay ngang narito ito ngayon. Dahil ang masalimuot na kadilim ay lumukob na sa mga tao. Ngayon, sila na mga hindi magsisibaling sa liwanag, heto nga't isa lang ang masasabi ko para sa taon na ito na parating. Kayo nga'y lalo pang papunta sa mas matindi pang kadiliman sa paglipas ng taon. Pero doon naman sa mga magsisibaling, sa bagong taon na ito sa liwanag, kaya't magliliwanag kayo ng magliliwanag hanggang sa sakdal na araw na iyon na inaasam natin ang kanyang pagpapakita, kung saan ang lahat ng kadiliman ay paparam na. At ang dahilan kung bakit ganoon ay tungang sinasabi ko sa Iglesia ng Buhay na Diyos ngayon, Shalom, sapagkat tayo ang kanyang mga liwanag. Sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ngayon, sinabi nga ng propeta, masalimuot na kadiliman sa ibabaw ng bayang ito, sa ibabaw ng mga tao sa sanlibutan, masalimuot na kadiliman. Napapansin niyo ba, sa huling ilang mga taon na nagdaan, ang ilan sa inyo na kalalakihan at kababaihan na kasing edad ko, kaya't bawat taon, para bang ang kadiliman na yun ay mas tumitindi ng tumitindi. Kausap ko lang nung isang araw at ang sabi ko sa asawa ko, alam mo, para bang sa paglipas ng mga taon, kaya't para bang ang mga tao'y mas lalong lumalayo ng lumalayo sa tunay na bagay na dapat sila'y mas lumalapit ng lumalapit sana. Napansin ko nga, sa mga kalalakihan, tumingin nga kayo sa mga lansangan at kalimitan po sa mga kababaihan, masdan nyo ang kanilang mga paghahangad at mga bagay na gustong-gusto nilang gawin at sila'y nagbabago ng nagbabago ang pag-uugali sa mga panahong nagdaan. Ang lalaki ay mas nagiging babae at ang mga kababaihan ay nagiging mas lalaki. At para bang walang paraan para isawata ito. Binabaybay ko ang buong bansa na nangangaral laban dito. At pagbalik ko sa susunod na taon ay hayan nga't mas malala pa kaysa sa nung pauna ako naroon. Kaya't ang mga tao naman ay gusto rin naman nilang gumawa ng tama. Pero sila, may kung anong bagay rito na pinipigilan silang gumawa ng tama. Para bang dinidiinan sila pababa, may lumulukob sa kanila. Para pong mabigat na may itim na ulap na sinakop na ng husto ang buong mundo. Di lang dito sa Phoenix, kundi sa buong mundo nga.
para bang may namumuong kadiliman na naiipon. Mas lalong kumakapal ng kumakapal sa paglipas ng panahon na talagang pinipiga ng pinipiga itong tunay na pagkalalaki, tunay na pagkababae na mawala. Nangungusap nga ako rito sa natural. At sila, parang mas lalong nakakapasok nang nakakapasok ito sa mga kaiglesiyahan. At kapag tatayo ka at magsasabi ng isang bagay laban dito, kaya't babatikusin ka nila dahil sa ginawa mong yun. Kita nyo? Makikita nyo? Yung nga ito na nakapasok na talaga at kapag nagsalita ka laban dito, meron at merong ilan na pamamalian nito. Minsan ang mga kababaihan ay iba ang dating nito sa kanila. Iba ang dating nito sa mga kalalakihan. Malituloy ang tingin. Minsan nga sa tao, kahit mabuti pa yung tao, mas pinipili nilang makiayon sa mga bagay na tulad nito para mapanatili ang kanilang mga karapatan sa hanay ng relihiyon na kanilang kinabibilangan dahil kung di sila makikisama, ititiwalag sila. At pagkatapos, bahala na sila. Bahala na sila sa sarili nila na mag-isa. At dahil sa naitiwalag na sila minsan mula sa isang grupo ng mga tao, mahirap na para sa kanila ang makisapi pa sa ibang grupo dahil alam ng mga tao roon na kabilang ka dati sa ibang grupo. Tapos, ano ba kasing nangyari sa dakor yan? Kaya malimit ay kinakailangan mong tumindig sa sarili mong mahigpit na pinaniniwalaan o magsarili ka na lang o kaya'y itatwa mo ang mahigpit mong pinaniniwalaan. Kaya mahirap nga para sa mga tao. At kaya naman, nagmimistula sa panahon na ito na di ka na makakakita ng isa na talagang naninindigan kung paanong ang isang tao ay dapat sanang ganoon. Ako, maging dito sa pagbaling naman natin mula sa espiritual, dalhin natin dito sa natural. Ako, mistula nga para sa akin na ang kalalakihan ay nagsisipagsuot na ng mamula-mulang kulay rosas na mga sapatos at lahat ng katulad nun. Mistula ngang nagiging mas babae na sila sa paglaon at ang mga kababaihan naman ay nagsisipanigarilyo na sa panahon ngayon, desigarilyo na sila. At sadyang sila'y at ginugupitan nila ang buhok nila gaya sa lalaki at para bang yung dating marikit, mainhin na pagkababae ay wala na at yung tunay na pagkalalaki naman ay nawala na. Lahat na ng nasa isip niya ay puro kasamaan na lang sa kabilang panig. Iniisip ko nga na mistwala na ngayong tulad na sa pasimula. Bawat pag-iisip sa puso ng tao ay pasama na ng pasama. Yung mga programa natin, television man at radyo, di man lang sinasala ang ipapalabas. Yung mga lalaki doon ay sinasabi na nila ang kahit ano halos na gusto nila. Minsan pa nga, nakakapagmurat, nakakapagsabi ng masagwat mahalay ng mga biro na di nararapat sabihin na di dapat, di nga sinasabi maski sa bahay inuman. Pero hayan nga't sinasabi nila yon sa television o sa radyo at ipinapalabas diretso sa tahanan ng mga tao. Mistula ng bumalot ang masalimuot na kadiliman sa buong dako. Ang buong mundo'y mistula ng nasa laula ng karumihan. Ngayon, sa maraming taon, sinisikap kong manghawakan sa isang pamantayan sa salita ng Diyos. At mas lalo akong determinado sa taon na ito na parating na panghawakan ng pamantayan na yan ng mas lalong higit pa kailanman sa buhay ko, kita nyo? Manindigan ng lubos sa salitang yan. Ngayon, umaasa ako na kung may sino man na naisip nila na ginagawa ko lang ang bagay na yan para magmarunong, ay hayan nga, kapatid na lalaki, kapatid na babae, nagkakamali po kayo. Ginagawa ko po yun dahil ako'y obligado na gawin yun. Ako'y obligado na manatili sa salita. Ano man ang sabihin nito, di ko nilalagyan ng pansariling pagpapaliwanag sa kung paanong paraan ito ay ganun ko lamang sinasabi. Ngayon marahil, may iba na ipinapaliwanag pa nila ito at ginagawa nila itong medyo iba ang dating sa pakinig. Pero di ko kayang gawin yun. Ang tanging lingwaheng nalalaman ko ay kung ano lamang ang nakasulat dito sa kung papaanong paraan lamang talaga ito. Ngayon, mga nasa halos 3 taon na ang nakararaan. Ngayon ay doon po sa amin, sa simbahan namin, nangusap po ang Espiritu Santo sa akin, sabi, magpunta ka ng Tucson. May bagay roon na naghihintay. Tumayo ako rito sa entabladong ito at sinabi ko sa bawat isa sa inyo, ganito ang sabi ng Panginoon. May bagay na nakatakdang mangyari. Marahil nasa daan-daan sa inyo na nakaupo rito, naaalala pa yun. Binanggit ko po sa inyo ang nakita ko, yung mensahe na i-tape sa anong oras na Ginoo. Nakakita ako ng konstelasyon ng mga anghel na gaya ng isang piramide na bumaba doon lamang sa bandang hilaga ng Tucson, sa gawirito, sa hilaga ng Tucson. At sila'y may sinabi sa akin na isang bagay at di ko alam kung tungkol saan yon. At isang araw, may isang lalaki na nakaupo ngayon dito, 2 po sila na nakasama ko roon sa dakong iyon nung mangyari yon. At nakunan nila iyon ng litrato sa himpapawid. Lumabas po yon sa magazine. Sa tingin ko po ay nakapagdala ako rito ng kopya noon. Nadala ko nga. Ito po, makikita nyo rito sa Life Magazine, sa kopyang ito,
sa paraan na saktong-sakto sa pagkakasabi ng Espiritu Santo na magiging ganoon nga. At doon nga'y tumayo ang 7 anghel na sadyang natural gaya ng nakikita niyo ako ritong nakatayo. At sinabi sa akin na ako'y bumalik na sa tahanan ko na ang mga hiwaga na bigong makita ng mga reformador na nagdaang panahon, ang mga hiwaga sa Biblia na nilalaman ng 7 tatak ay ihahayag. Hinahamon ko ang bawat isa na kunin ang 7 tatak na yon at siyasatin yon at maghanap ng anumang mali doon. Kita nyo? Kita nyo? Dahil ibinigay yun na kinasihan ng Diyos. Bago pa yun, nangaral po ako patungkol sa ang 7 kapanahonan ng Iglesia at iginuhit ko pa ngayon sa pisara sa tabernakulo ko. Ang doktrina ko, di po ako nangangaral ng doktrina rito, kaya't dakilang pag-iibanghelyong mga pansaligang turot aral lamang. Dahil kasama ko rito ang mga kapatid ko na marahil iba po sa akin at di ko po yun basta ibinabahagi sa mga tao rito. Sinisikap ko lang na makapanatili rito sa tunay na pansaligang turot mga aral sa kasulatan, katulad nga ng paniniwala natin. Pero sa tabernakulo ko po, itinitape nila yun. Kung gusto nyo po yun, maaari po kayong makakuha nito. Kung ayaw naman ng pastor nyo na kumuha kayo nito, huwag nyo pong kunin ito. Kita nyo? Nasa sa inyo na yan. Pero doon po, nangaral po ako patungkol sa ang 7 kapanahunan ng Iglesia nang may kapahintulutan mula sa Diyos. Iginuhit ang mga iyon kung papaanong pumasok ang kadiliman sa Iglesia sa Nicea at ang mga anghel ng bawat Iglesia ang mga mensahero. Tamang-tama na nung maiguhit ko yung pinakahuling kapanahunan ng Iglesia, linggo ng umaga yun noon, alas 11 ang oras, yung dakilang liwanag na yun ay bumaba sa loob ng gusali sa harap ng halos kasing dami ng mga taong nakaupo rito ngayon. Bumaba at kumislap mismo sa gilid ng dingding sa harap ng lahat ng mga taong naroon at iginuhit ang mga kapanahunan ng Iglesia na yun ng sakto sa naiguhit ko roon. Ngayon, nasa daan-daan na saksi ang naroon para patunayan yun. Talagang, bueno, ngayon, napagtanto natin na ang Diyos sa tuwina ay ipinapakita muna ang mga bagay-bagay sa langit bago niya ipakita ang mga ito sa lupa. Katulad ng mga lalaking pantas na sumunod doon sa tala at ano pa, may tanda muna sa langit na naganap unang-una at pagkatapos, pinatotohanan na rito sa lupa yaong makalangit na tanda. Ang Diyos ay nakikipag-ugnayan, gumagawa sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan. Lumalakip sa mga mananampalataya ang mga tanda saan mang dako. Ang mga Hudyo'y mapaghanap lagi sa tanda dahil sila ang mga pinili ng Diyos at hinanap nga nila noon ang tanda. Magpakita ka muna sa amin ng tanda, saka kami maniniwala. At mangyari nga na dumating ang mga lalaking pantas, daladala ang kanilang kwento, ang mga pantas, tungkol sa kapanganakan ni Kristo, magbabagong taon noon. Ngayon natuklasan nga natin na ang buwan sa Biblia ay kumakatawan sa Iglesia. Ito ang nagpapakita ng liwanag sa lupa kapag wala ang araw. Sa Apokalipsis, sa 12 kabanata, tunay ngang ipinaliwanag diyan ng husto. Ang babaeng ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang araw ay sa ulo naman niya. At kung papaanong kapag wala ang araw, kapag nasa kabilang panig ang araw, ang buwan ang nagpapaaninag ng araw dito sa lupa. Ganon din ang Iglesia na ipinapaaninag dapat si Jesus Kristo sa lupa kapag wala ang anak ng Diyos. Lahat tayo naniniwala riyan. Kakatuwang bagay nga po ito, hindi po pangkaraniwan. Pero sa bagay na ito, noong 1933, tungkol sa Papa na umalis sa kanyang lugar, o umalis po pala sa Roma, at bumisita sa banal na mga lupain, magpupunta rin siya rito. At ang kakatuwang bagay nga ay, nung mga nasa ilang gabi bago siya umalis ng Roma, sa kauna-unahang pagkakataon na nangyari sa buong kasaysayan, bumaba ang buwan at nagkaroon po ng total eclipse. Yung bagay na yon, ano po yun? Pagtatakip sa pinapaaninag na liwanag ng anak. Sa bagay na ito, nakipag-usap siya sa orthodox na padre at nagkaroon sila ng pagkakasundo. Ginagawa yun ng Papa para sa pakikisama. Mabuting pakikisama sa kanyang mga kapwa na kung sa pakinig, sa natural na tenga, ay tila pinakamainam na bagay na nangyari. Pero sa espiritual na tenga, yun ay kadiliman. At papaano ngang tayo ng mga kaiglesiyahan, tayo mga Presbyterian, Methodist, Baptist at mga Pentecostal ay maatim na sumama sa ganong kaguluhan. At samantalang napagkikilala natin na ang Biblia natin iba ang itinuturo, labis na nakapagtataka sa akin na papaano ng isang tao na puspos ng Espiritu ay magagawang makaupo sa dakong iyon at sasabihin, napaka-espiritual ng pakiramdam na makadako sa dakong ito. Para sa akin kasi, kahindik-hindik yun.
Ngayon, sa palagay ko'y nakarating na yon sa inyo rito sa Phoenix. Mga ilan kaya sa inyo rito nakakita na doon sa mga larawan na iginuhit ko patungkol sa mga kapanahunan ng iglesia? Itaas niyo po ang inyong mga kamay. Sa tingin ko, nakikita niyo ba kung paanong iginuhit yun ng Panginoon sa impapawid nung isang gabi? Saktong-sakto talaga sa pagkakaguhit ko doon sa tabernakulo. Tugmang-tugma, saktong-sakto sa paraan na ibinigay ito sa akin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng inspirasyon. 3 taon na ang nakararaan sa tabernakulo, kaya nga't nangyari yon sa impapawid. Sa bibig ng 2 o 3 saksi, ang bawat salita ay papagtibayin. Ang Espiritu Santo ay kumilos sa pamamagitan ng inspirasyon. Ikinuhit ko yon sa entablado. Pagkatapos, siya mismo'y bumaba at pinagtibay niya yon na ang buwan at ang liwanag ay pawala ng pawala hanggang sa humantong dito sa kapanahunan ng Laodicea na nauwi sa ganap na kadiliman na naman uli. At eto nga siya na bumaba at pinagtibay yon sa buwan sa mismong panahon kung saan ang lahat ng mga kaiglesiyahan ay nagkakasundo na magkaisa sa kalipunan ng mga kaiglesiyahan. Hindi na nakapagtataka na sinabi ni Isaias, tatakpan ng masalimuot na kadiliman ng lupa sa bayan na ito. Alam ko na kinayayamutang lubos ang pagsasalita laban sa organisasyon, pero yun po talaga ang tatak ng hayop. Yun yung mismong bagay na tumatangay sa atin doon. Isa yung paggawa ng larawan na kawangis ng hayop. Hindi ko po sinasabi yun para magpagalit. Sinasabi ko yun dahil yun ang katotohanan, mga kapatid. Darating ang araw na babangon ng Phoenix at marahil wala na ako riyan sa panahon na yan. Pero malalaman nyo nga na yan nga'y ganito ang sabi ng Panginoon. Totoo po. At mangyari ngang pinagtibay nga ng dakilang Espiritu Santo ang mga mensaheng yan at pauna ng sinabi ang mga bagay-bagay at ni minsan ay hindi ito nabigo. At bakit nga tayo nangangapa sa dilim? Bakit ayaw magsigising ng mga tao bago pa mahuli ang lahat? Isa sa mga araw na ito, magiging huli na ang lahat kapag tinanggap nyo na ang tatak at sa puntong yan ay wala na nga kayong magagawa pa sa bagay na ito. Nabitag na kayo mismo sa sistema. Kayo tinatakan na mismo sa sistema. Bakit di na lang kayo magsidulog kay Kristo? Mapuspos ng liwanag ng Ebanghelyo ni Jesus Kristo ng kapangyarihan niya na bumubuhay ng maguli na magagawang magpalaya sa inyo at gagawin kayong isang ilawan sa ibabaw ng burol. Kahit gaano pang kadilim ang mangyari, sasabihin, bueno, bakit di na lang natin kasi gawin yun? Lahat naman sila'y, pakinggan nyo po, ngayon na mismo ang oras na dapat nyo itong pagliwanagin sa panahon na sukdulan ng dilim. Doon nga nagniningning ng husto ang liwanag kapag ito'y nasa kadiliman. Dapat natin pagliwanagin sa tuwina ang liwanag kung saan may kadiliman. Sabi ng propeta, tatakpan ng masalimuot na kadiliman ng bayan at tunay na yun nga ang ganap na katotohanan. Ngayon, nalaman natin kung ano ang nagbunsod sa buwan na paaninagin ng liwanag. Ipinakita iyon ng Diyos una sa pisara, tapos sa pamamagitan ng kanyang sariling presensya, tapos sa impapawid ay nagpakita siya ng tanda. At mula doon sa Roma ay umalis ang Papa, nagpunta ng Palestina na sa karaniwang mata, ang mga tao'y nagsihiyawan at nagpatira pa at sinamba yung lalaki na kung may bagay nga na hihigit sa pagiging salungat ko sa kanya ay ang pagiging ministro ko na bakit ako makikisama sa ganon. Isang espiritu sila doon. Mistulangang ang masalimuot na kadiliman ay lumukob na sa mga tao na humantong na sa iniisip nila na ang tanging bagay na magagawa na lamang nila ay magsidalo sa simbahan at maging mabuting tao. Ilagay ang iyong pangalan sa aklat ng pagdalo at kung ano-anong mapaghimanang bagay. Pipihitin daw ng Diyos ang susi kapag namatay ka na't papalitan niyang espiritu mo sa iyo na maging sa Kanya. Nagkakamali kayo. Kapag namatay kayo, yung espiritu nyo na nasa inyo, yan ka na magpasawalang hanggan. At alalahanin, ang mga Pariseo, mga Saduseo at iba pa, sila'y tunay ng mga relihiyoso talaga. Ang Diyos ay mapanibughuing Diyos. Mapanibughuin siya. At nais niya na ang asawa niya ay malinis. Nais niya na siya'y birhen, dalisay. Walang anumang bagay sa sanlibutan ang dapat na matatagpuan sa kanya kahit na ano. Ang buong salita lamang niya, bahagi niya. Kinakailangan nating maging bahagi ng salita. Hindi ka bahagi ng kredo. Bahagi ng salita. Hindi ka bahagi ng iglesia. Bahagi ng nobya. Hinatulan na ang iglesia. Alam natin na ibinaksin na siya sa kadiliman sa labas. Pero ang nobya ay iaangat. Ngayon, kung ang mga tao lang sana ay magigising kahit konting sandali lang at mapagtatanto ang bagay na dakila, pagkapanalo kasi ang may bunsod nito. Ang dahilan nga'y mga tao na gustong maging katulad sila ng iba pa sa mundo. Di nyo pwedeng gawin yun. Di kayo sa sanlibutan. Sa palagay nyo ba, ang isang babaeng nakahimlay na sa kabaong niya ay magagawa pang isipin kung ang buhok ba niya ay gupit ko pa? O kung ano man ang tawag nyo doon? Sa palagay nyo, papansinin pa ng babaeng ito ang paraan ng pananamit niya kung siya'y nakahimlay na roon sa isang kabaong o isang lalaki?
Di nga nila gagawin yun. At ang dahilan ngayon kung bakit nagkukumahog tayo sa maraming bagay ng paggagaya sa anumang meron ng mga kapitbahay natin, o kung anong meron doon sa mga sikat sa Hollywood, o kung anong meron doon sa mga nauuso, o mga bagay na gaya nun, ay dahil di pa tayo namamatay kay Kristo at sa salita niya. Ano bang nangyayari sa mga kaiglesiyahan? Tayo nasa kadiliman, nangangapa-ngapa sa kadiliman. Sabi, magkakaroon ng masalimuot na kadiliman na lulukob sa mga tao. Ang masalimuot na kadiliman ay nasa mga tao na. Ano ang ipinapahiwatig talaga nito? Ito ang ipinapahiwatig nito na kapag ang mundo ang nagbunsod sa buwan na magdilim, ay dahil ang araw, ang mundo ay humarang sa aninag ng araw na pinapaaninag nito mismo sa mundo. Ang mundo ay humarang sa aninag. Yan ang nangyayari ngayon sa kaiglesiyahan. Yan ang nangyayari ngayon sa Presbyterian, Methodist, mga Pentecostal. Yan ang nangyayari sa ating lahat ngayon. Pinaharangan ng mundo ang liwanag na dapat ay umaaninag. Iinog ito sa sarili nito at haharangan yun. At sa pagdaan nila sa isa't isa, ay magbubunsod yon ng kadiliman na tatakip doon. At ang sanlibutan ay nakapasok na sa kaiglesiyahan sa pangalan ng denominasyon, sa pangalan ng kung anong kredo, at kami relihiyoso at ganito at ganito. Pero sa kabila nun, ay itinatanggi ang kapangyarihan ni Kristo na bumubuhay maguli na nagpapatotoo sa kanyang salita na ipinopesiya para sa panahon na ito. Magkakaroon ng liwanag sa pamamagitan ng salita ng Diyos lamang. Alam natin yan. Ang Diyos doon sa pasimula ay nagwika, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Pagpapatotoo sa kanyang salita na kanyang sinalita. Kadiliman, pinadilim. Tumapat ang sanlibutan sa linyang dinadaanan ng pagpapaninag ng araw sa buwan at tinakpan nyo ng kadiliman. Ganyan nga ang nangyayari sa natural o sa espiritual. Kung papaanong nangyari yon sa natural, pauna nang ipinakita at sinabi sa atin ng eksakto kung ano mismo ang nangyari. Ngayon, nakita nyo naman kung anong kinahinatnan nun sa huli. Marami sa inyo ng mga kabataan, hindi nga kayo tatanda ng mas matanda pa bago nyo pa makita ito. Ayan nga, kung mabubuhay pa kayo ng 3 o 4 na taon. Ang buwan ngayon, narito tayo sa kapanahunan ng Iglesia ng Laodicea. Sa kapanahunan ng Iglesia ng Laodicea, sa lahat ng iba pang iglesia, ang Laodicea ang hulit malahiningang kapanahunan ng iglesia, si Kristo ay nasa labas ng iglesia. Alam yan ng kahit sinong nagbabasa ng Biblia. Apokalipsis 3, siya nasa labas ng iglesia. Sinusubukan niyang makapasok uli at wala ngang nabanggit doon na nakapasok siya. Subalit ang lahat ng iniibig niya ay kanyang sinasaway at pinapalo. Sasawayin at papaluin ng mensaheng ito ang mga iniibig niya. Ngayon, kumakatok doon, sinusubukang makapasok. Tinakpan naman ito ng kadiliman. Saktong-sakto sa kung ano talaga ang nagaganap. Ang liwanag na nagliliwanag, di magtatagal ay ganap lang matatakpan. Hahantong ang lahat sa pagganyo ng larawan ng hayop. At alam natin ang ibig sabihin niyan, na sa huling panahon na talaga. Ang Diyos sa pasimula ay inihiwalay ang liwanag mula sa kadiliman. At yan na yan uli ang ginagawa ng Diyos ngayon. Inihiwalay ng Diyos ang liwanag mula sa kadiliman. Sa pasimula, sinabi nga niya, magkaroon ng liwanag. Ngayon, alalahanin niyo, di pwedeng magkaroon ng iba pang liwanag maliban sa salita ng Diyos. Yang mismong araw diyan sa labas ang salita ng Diyos na pinagtibay. Nagkaroon ng masalimuot na kadiliman na lumukob sa lupa, makapal na ulap at hamog sa lupa at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Ngayon, ano kaya kung di nagkaroon ng liwanag? Kung ganoon, ay di nagdulot ng mabuti ang pagsasalita niya. Pero hetong nga na nung sabihin niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag, pinapatotohanan ng kanyang salita ay tama talaga. Yang liwanag na yan ay pinamumuhay natin ngayon. At ang tanging liwanag na maaari nating taglayin ngayon sa iglesia ay ang Diyos na pinatutunayan ng liwanag niya sa henerasyon na ito. Bawat henerasyon ay may inilaan sa kanila na sapat na magaganap sa kanilang kapanahunan. Alam nating lahat yan. Dumating sa eksena ang mga propeta. Sila, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanila. Naunawaan yun. Ang isang tagakita sa lumang tipan, ang ibig sabihin ay sa kanya na pinagpahayagan ng salita. At papaano yun napagkilala ng mga tao? Kanya kasing nalalaman bago pa man ang mga bagay na parating. Haya't ang salita ng Diyos ay dumating sa kanila sa bawat kapanahunan. Sinabi ni Jesus kay Juan, patungkol kay Juan, siya ang ilawang maningning at lumiliwanag ng konting panahon. Bakit? Si Isaias, 712 taon bago si Juan may panganak, ay nagsabi, may isang tinig na sumisigaw sa ilang. Malakias, sa 3 kabanata, sabi, narito, isinusugo ko ang aking sugo sa harapan ko upang ihanda ang daan sa unahan ko. Kita nyo? Siya ang salitang iyon na pinagtitibay.
Ang salita na ipinangako sa panahong yun, siya ang liwanag, dahil ipinangyayari niya ang bawat salita na ipinangusap ng Diyos patungkol sa Kanya. At noong dumating si Jesus, sabi ni Juan, kailangan ko nang mawala ng unti-unti ngayon. Kinakailangang siya na ang malantad sa eksena. At si Jesus ang liwanag. Sa lahat ng nagdaang mga kapanahunan, tunay na ipinangusap ng Diyos ang pagsapit ng oras na iyon. Papaano ngang nabigo ang mga saserdote roon na makita iyon? Papaanong nabigo sila? Papaanong nangabigo ang mga pariseo at mga saduseo na makita ito? Sinabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat sa mga iyon ay iniisip ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Papaano ngang nabigo sila na makita iyon, mga kapatid? Dahil nga naipropesiya na noon pa man na yun ang gagawin nila. At ganoon din ito sa panahon ngayon, na ang masalimuot na kadiliman ay lumulukob na sa mga tao. At heto na nga tayo. Naglaan ng Diyos ng kanyang salita na iyahayag sa panahon na ito. At yun lamang ang tanging liwanag na taglay natin. At ang Diyos nga ay magpapangyari na may tao na magpapahayag sa salitang yun. Meron at merong magpapahayag nun. Kanya yung ipinangako. At ang paraan niya ng paggawa dito ay sadyang sakto sa lagi niyang paggawa rito. Hindi niya kailanman binago ang kanyang pamamaraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Ipropropesiya niya ang bagay na magaganap. Pagkatapos, magsusugo siya ng isang tao at pagtitibayin yun. At lampas-lampasan lang ito sa ulo ng milyon-milyon. Dahil tumakip na ang kadiliman sa lupa sa panahon na ito. At mas ginugusto ng tao ang kadiliman kaysa sa gustuhin nila dapat ang liwanag. Dahil sa kadiliman ay napakaraming mapag-aaliwan. May nakita po akong Hollywood na dula di pa katagalan, sabi, nagsisimula ang buhay pagkatapos na lumubog ang araw. Abay, kamatayan ang nagsisimula riyan. Lahat nitong mga nightclub at kung anong lugar na inisip nila na sila'y nabubuhay, sila'y nangamamatay. Ang Diyos sa pasimula ay inihiwalay ang liwanag mula sa kadiliman. Ganon sa tuwina ang ginagawa niya. Ano ang ginagawa niya? Itinutulak niya palayo sa pamamagitan ng parating na liwanag. Itinutulak niya palayo ang kadiliman papunta sa kabilang panig ng mundo. At yan na yan mismo ang nagaganap ngayon. Pasimula na ng araw. Ang tala sa umaga'y lumilitaw na para i-anunsyo ang araw na parating. At ang Espiritu Santo'y nagpapakita ng kanyang liwanag. Sumasapit na sa panahon ng liwanag at ang kadiliman ay dapat na mapaghiwalay sa isa't isa. Ang iglesia at panuntunan nito ay sasama sa kalakaran ng panahong ito. At si Kristo at ang kanyang ipinangakong salitang liwanag ay doon naman sasama sa pag-agaw. Yun na lamang ang tanging bagay na natitira nilang gawin. Ito na ang araw. Ito na ngayon. At pagsibol ng isang panibagong araw para sa marami na naghihintay sa kanyang pagdating. Napakaraming mabubutit, sinserong mga tao sa panahon ngayon na yan ang nag-aapoy sa mga puso nila. Napakaraming ang mabubutit, sinserong mga tao gaya ni na Maria at Jose. Sila'y manggagaling sa kapistahan at nakaligtaan nila si Jesus. Maraming tao ang ganyan na ganyan ang ginagawa sa panahon ngayon. Iniisip na siya ay kasama nila. Ngayon, gusto ko pong ilagay sa inyo ang munting liwanag na ito para ipakita sa inyo kung gaanong hindi nagkakamali ang salita ng Diyos. Tayong lahat dito, sa hapon na ito, na mga Kristiyano ay nananampalataya na si Jesus Kristo ay ang salita ng Diyos na nahayag. Naniniwala tayo na siya'y ipinanganak ng isang birhen. Siya ang tabernakulo kung saan nanahan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat dito sa lupa. Di lang basta propeta, di lang basta ordinaryong tao. Bagkus, Diyos mismo na nahayag sa anyo ng isang tao. Siya ang Emmanuel, kasama natin ng Diyos. Sinasampalatayanan natin niya ng buo nating puso. Ngayon pansinin niyo nung si Marta o si Maria ang ibig sabihin at si Jose ay iniisip nila na si Jesus ay kasakasama nila. Nakala lang nila na siya ay kasama nila. Iniisip na maayos naman sigurong lahat. Siya ay tiyak naman kasama namin. Pero sila nga'y lubhang nagkakamali. Siya pala ay di nila kasama. Napakaraming mabubuting tao ang katulad niyan ngayon. Iniisip nila, yamang nakikita nila na paparating na ang oras. Alam nila na may bagay nga na nakatakdang mangyari. Ano ang ginagawa nila? Umaanib sila sa iglesia. Iniisip na siya ay kasama nila. Nakikipagkamay lang sila sa mga ngaral. Iniisip na yun lang ang dapat nilang gawin. Siya'y nasa kanila. Kukumpilan o babautismuhan sa kung anong paraan na yun lang daw ang dapat nilang gawin. Iniisip na si Jesus ay kasakasama nila. Kapatid na lalaki, kapatid na babae. Kagaya nga ni Maria, Jose ng lumang panahon. Tunay na mga sinserong tao. Pero sila nga'y nagkamali. Buhay mo kasi ang nagpapatunay kung nasa sa iyo si Kristo o hindi. Buhay mo ang magpapakita kung nananahan ba talaga siya rito o kung siya'y nasa kanyang kalangitan pa o hindi. Sa kung ano ka. Ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo.
Papaanong mangyayari na nasa iyo si Kristo at pagkatapos yung mismong Espiritu naman na nasa iyo ay itinatanggi ang kanyang salita sa halip ay kredo ang iyong tinatanggap? Hindi nga yun uubra. Aalisan niya ng bisa ang kanyang sarili kung tatanggihan ang sarili niyang salita. Sa dahilan lang ba na may naglagay kasi rito ng maling pagpapaliwanag? May Biblia naman kayo. Maaari niyo pong basahin gaya ng iba. Pagtuunan niyo ng may hustong pag-aalab. Sinabi ni David, ilagay ninyo siya lagi sa inyong unahan. Siguraduhin niyo na nasa pagsalubong natin sa bagong taon na ito, ay tayo sumasalubong sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maghuli ni Kristo. Lagi siya sa harapan ko. Hindi ako matitinag. Pansinin niyo kung paanong di maaring magkamali ang salita. Sina Maria at Jose, ngayon sa inyo na minamahal ko pong mga Katolikong kaibigan, na nagsasabing si Maria ay ina raw ng Diyos. Mangyari ngang si Maria ay di man lang ina ni Jesus. Paano pa kayang ina ng Diyos? Paano ngang siya? Siya nga, ni minsan ay di niya siya tinawag na ina. Hindi kailanman. Nilapitan siya ng mga tao isang beses at sabi, ang iyong ina at mga kapatid ay naghihintay sa labas. Tumingin siya sa kanyang kongregasyon, sabi, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Tumingin sa mga alagad niya, sabi, ang gumagawa ng kalooban ng aking ama, yun ang aking ina, aking sa krus, noong mamamatay na siya. Ganon din ang sinabi niya. Sinabi niya kay Juan dito sa binatang yun, anak, narito ang iyong ina. Hindi nga, ina, narito ang iyong anak. Babae, narito ang iyong anak. Hindi nga, kita nyo? Hindi nga siya ina ng Diyos. Isa lamang siyang hiram na sinapupunan na ginamit ng Diyos. Di nakahigit sa sino mang ibang babae na maaring itakda ng Diyos upang gamitin. Maaring nga niyang gamitin ang iyong sinapupunan ng iyong puso upang ihayag ang kanyang anak. Kung iyo lamang hayaan siya na gawin yon, kita nyo? Hindi nga ina ng Diyos. Kailangan kasi ng sensasyon para maging binhi ni Maria. Kaya di siya talaga binhi ni Maria. Yun nga, sa kabuuan nun, ay Diyos ang manlilikha. Kung ang unang Adan dun noon ay nilikha na walang ama at ina, ang ikalawang Adan ay ganoon din. At anumang bagay na kabawasan doon ay di siya mailalagay na kapantay niya. Tama, ang siya ring Diyos. Lumikha siya ng isang katawan na kanya mismong pinanahanan. Ngayon natuklasan natin, tingnan niyo nga kung si Maria ay ina ng Diyos, paano magkakamali siya ng sinabi doon. May sinabi nga siyang, ang iyong ama at ako ay hinanap ka na may pagluha. Itinanggi niya doon ang birhen na kapanganakan. Ang iyong ama, si Jose at ako ay hinanap ka. Pagbasdan niyo nga ang 12 taong gulang na binatilyong yon. 12 taong gulang na bata na sinasabi, hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa gawain ako ng aking ama na nakikipagtalakayan sa kanila ng mga denominasyon doon? Ngayon, kung siya nasa gawain, doon sa gawain ni Jose ay dapat naroon siya sa pagkakarpintero. Si Jose kasi hindi naman niya ama. Ang Diyos ang kanyang ama. Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa gawain ako ng aking ama? Naroon nga, sa edad na 12, kasakasama ng mga saserdoteng nagsipag-aral. Hindi nakatuntong ni isang araw sa eskwelahan, pero sa kabila nun, ang mga saserdote na mangha ng gusto sa karunungan. At tingnan nyo nga siya ang salita. Noong ipinanganak siya ang salita. Mapasa hanggang ngayon ay siya pa rin ang salita. Pansinin, ang salita ay di tatanggap kailanman ng kahuwadan. Sinabi niya, ang iyong ama at ako ay hinanap ka na may pagluha. Sabi, hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa gawain ako ng aking ama? Sinaway ang kanyang sariling ina? Bakit? Siya ang salita. Tiyak na magkakaroon ng katanungan sa isip ng isa rito na kung si Maria rito na minsang nagsabing ang Espiritu Santo ay lumilim sa kanya at nagsilang siya ng isang anak. At ito nga na bakit tatawagan si Jose na ama. Ang salita ay hindi maaari magkamali. Hindi ito nabibigo. Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa gawain ako ng aking ama? At siya nga'y nasa gawain ng ama. Hindi sa gawain ni Jose na gumagawa ng mga pinto at mga bagay-bagay sa pagkakarpintero. Siya ay naroon sa gawain ng kanyang ama na itinutuwid ang panrelihiyong politika ng panahon na yon. Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa gawain ako ng aking ama? Siya nga po. Maraming tao ngayon dito sa napakaraming mga maiinam na iglesia ang napupunta na roon sa konseho ng iglesia at di nga napupunta pa lang. Naroon na sila mismo. Nakala nila na yon ang bagay na dapat nilang gawin. May pagkakasundo, may kaluguran. Bakit di na lang tayo magsama-sama? Ayan nga't sinusubukan nila ng lahat sa maraming taon na nagdaan na gawing Baptist ang lahat ng Methodist at lahat ng Baptist na Presbyterian. Sinisikap ng mga Pentecostal na gawing Pentecostal ang lahat. Hindi nyo nga yan maaaring gawin. Pero pinagpipilitan nyo pa rin konseho ang sagot para sa inyo. Yan ang sagot na sinasabi ng Biblia na gagawin nila. At yan na yan mismo ang ginagawa nila. Mababait na mga iglesia. Siya nga po, nagkakasundo-sundo sila. Maganda yan. Magkaroon tayo ng pagbubuklod-buklod. Sinabi ng Biblia, papaanong makakapaglakad ang dalawa na magkasama maliban na sila'y magkasundo? Ang iba sa kanila ay itinatanggi ang birheng kapanganakan. 80% ng mga protestanteng kaiglesiyahan ay tinatanggi ang birheng kapanganakan.
At itinatanggi rin nila ang bautismo ng Espiritu Santo. Itinatanggi nila maging ang mga tanda ng kanyang pagdating, ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Itinatanggi nila na siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Papaanong naitatanggi nyo ang lahat ng yan samantalang inilagay agad ng Diyos ang lahat ng problemang ito sa mundo nang dahil sa isang babae na isang araw ay pinag-alinlanganan ang di ba't isa lang nakatiting na bahagi ng kanyang salita? Katotohanan namang lahat ang sinabi sa kanya ni Satanas, maliban sa isang bagay. Pero yung isang bagay na yun ang nagbunsod ng lahat ng problema. Ngayon, kung ang lahat ng kasawiang ito at kalungkutan na di nyo maiwasang tingnan ay dahil sa isa lang nakatiting na bahagi nito na pinag-alinlanganan, iniisip nyo ba na ayos lang ang isa't katiting na pag-alinlangan at makakapasok tayo? Yan ang dahilan kung bakit si Jesus ay paparito para sa isang dalagang malinis, dalisay, puspos ng Espiritu Santo at hindi ng sanlibutan, bagkus ng kapangyarihan ng Diyos. O tunay na napakainam talaga na malamang may paraan na para makapasok sa grupong ito. Paano nyo yun gagawin? Di nyo yun magagawa sa pagsabi sa organisasyon. Magagawa nyo lang yun kung binautismuhan na kayo sa Espiritu Santo, papasok sa espiritual na katawan ni Yesus Kristo, ipinangon kasama niya sa pagkabuhay na maguli, malaya sa kamatayan at kasalanan. Yun lang ang tanging paraan. Kadiliman, naglalakihang mga denominasyon at tanyag na grupo ng kalalakihan na magsasama-sama at magtatakda ng sarili nilang pag-iisip tungkol dito at isasadlak lang kayo niyan sa pamamaluktot na tulad nun na nangyari sa pasimula. Wala na kayong aasahan sa kalagayang yan. Siguradong ligaw na kayo. At lahat nga sila doon ay talaga namang antig na antig dahil dito sa mga iglesia nila na may pagkakasundo. Iniisip ng Diyos ay isa sa kanila talaga. Bueno, ang millennium ay magsisimula kapag napagkaisa na ng konseho ang lahat doon at ang lahat ng ecumenical na pagkilos at iba pa. At sasapi sila, ano yung ginagawa nilang yan? Gumagawa sila ng anyo ng hayop, isang kapangyarihan kung saan ang lahat ng hindi makipagdenominasyon at lahat na di sasapi sa kanila ay patitigilin. Pagmasdan nyo nga tingnan kung hindi ba't yan mismo ang mangyayari. Naisulat ko nga yun dito noon, nung mismong araw na tayo, pinahintulutan ng Diyos na makita ko yun noong 1933. At heto na nga mismo ngayon na saktong-sakto nangyayari sa paraan na sinabi nito. Talagang saktong-sakto kung papaanong ang Papa ay aalis ng Roma at iba pa. Ngayon, sila na may mabubuting tao, pero nagkamali. Sina Jose at Maria ay mabubuting tao rin naman, pero sila ay lubos na nagkamali. Pero ano nga yun? Ang Diyos ay gumamit ng isang 12 taong gulang na binatilyo para ipakita ng salitang yun ay nararapat lamang na manatiling puro. Eksakto kung ano ba talaga ito. Kung anong sinabi nito dun sa simula, siya ay ipinanganak ng isang birhen. At yun nga siya. Iniisip na siya'y kasama nila nung sila'y nakianib sa mga kaiglesia,han at iba pa. Pero di nila kasama ito. Ngayon, pero sa mga hinirang, ngayon, hayo ng kadiliman. At makakapanatili ako sa pagtalakay sa bagay na yan ng kahit isang oras pa uli. Pero sa mga hinirang, mga iniibig at tinawag, mga binanal ng Diyos, sinasabi ko nga ito sa inyo, para sa taon na ito na parating, Shalom, kapayapaan ng Diyos, ito na ang oras. Kung ako nga'y paroroon noon sa mga araw bago palikhain ang mundo, at tutunghay at makikita ko ang buong bagay, at ang Ama'y sasabihin sa akin, sa anong panahon mo gustong mamuhay? Sasabihin ko ngayon mismo, itong panahon natin mismo. Ito ang pinakadakilang panahon na kinabubuhayan ng iglesia, dito sa bago lamang pumarito ng nobyo. O ang tunay na iglesia ng buhay na Diyos ay nararapat lamang na nag-aalab, nagniningas sa liwanag ng ebanghelyo na pinatotohanan sa kalagitnaan nila. Bumangon ka't sumilang, sapagkat ang liwanag ay dumating sa iyo, ang liwanag ng araw na ito. Si Isaias ang liwanag ng araw niya. Sinuwi naman ang liwanag ng araw niya. Bakit? Taglay niya kasi ang salita na nahayag at ang ebanghelyo, ang mga salita ng Biblia para sa araw na ito, ay ang liwanag ng araw na ito. Tunay na napakamalwalhating panahon na kinabubuhayan natin. Ngayon, ang ibig sabihin ng magandang umaga ay kapayapaan. Naglalakip-lakip ang dilim. Bakit ito naglalakip-lakip? Para itanghalang liwanag. Isaiah 61:1. Bumangon ka't sumilang, sapagkat ang liwanag ay dumating sa iyo. Yan ang dahilan kung bakit nasasabi kong, Shalom, ang liwanag ay dumating sa inyo. Kapayapaan ng Diyos sa hinirang na babae, sa hinirang na binibini. Sila na ang Diyos, bago pa itatag ang sanlibutan, ay tinawag palabas at itinalaga na rito. Hindi ito makikita ng iba pa sa kanila. Wala silang malalaman na kahit ano patungkol dito. Yan ang sinasabi ng Biblia. At sinabi ni Jesus, walang sino man ang makalalapit sa akin, maliban na ilapit siya ng Ama muna, at ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit. Ayan nga't nakatayo roon noon si Judas. Nagliliwanag yung liwanag sa dako rito. Pero dun sa kaibuturang nakatago ay maitim na binhi. Nung dumating ang pagtutuos,
nalantad ang kaitiman. Heto rin naman ang isang muntit matandang babae na naitiman dito sa labas sa harap. Pero doon sa loob sa mismong kaibuturan ay predestinadong binhi pala. At nung dumating ang liwanag, hinawi nito ang kadiliman at nalantad yun. Alam namin na darating ang Mesiyas at sa pagdating niya ay magpapakita siya ng mga bagay na gaya nito. Sinabi ni Jesus, "Ako siya," pero pinagalinlanganan nito ni Judas. Gayong lumalakad naman siya sa liwanag. Kita nyo? Itong liwanag sa dako rito ay hindi yun ang binibilang. Itong liwanag dito sa ibaba sa kaibuturan ng mahalaga. Itong liwanag na ito rito sa itaas sa labas ay humahayo at nakikisama at lahat na. Pero kapag dumating na ang tunay na kapangyarihan ng Diyos, hindi nga ito maaaring pumunta't manahan sa patay na binhing ito. Ang denominasyon kasi ang pinapaaninag nito. Pero kapag itong naroon mismo sa kaibuturan dito, ay ang tunay predestinadong binhi na kapag dumating dito ang liwanag, ilalantad ang lahat ng kadiliman palabas sa inyo at ilalagay kayo sa isang pagbubuklod kay Kristo. Siya nga ang isang iyon na nagbigay sa inyo ng buhay bago pa man may tatagang sanlibutan. Dahil kung hindi, di nyo ito makikita, itong sinabi ng Diyos. Ngayon, sa inyo na predestinadong binhi, Shalom. Amen. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Diyos dahil nalalapit na talaga tayo sa kawakasan. Tayo naririto na mismo malapit sa kawakasan. Atin ngang pag-usapan ang tungkol sa grupo na yan pansumandali. Shalom. Dumating na ang liwanag ng Diyos. Ang salita, ang liwanag, ay pinatututuhanan muli para makita nyo ang mga kahayagan ng pangako ng Diyos para sa araw na ito. Saliksikin nyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip nyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Ang mga iyon ay nagpapatotoo sa araw na kinabubuhayan natin. Ano ba ang liwanag para sa ating panahon? Ano ba ang ipinangako ng Biblia para sa araw na ito? Alamin nyo nga kung anong panahon na? Hindi na nga nakapagtatakang sinaway sila ni Jesus dahil sa di nila pinaniwalaan si Juan. Siya ang liwanag dahil sinabi ng propeta na siya darating. At ayun nga siya noon, ang liwanag na nahayag. Hindi nila yun nakita, hindi nila yun naunawaan. Iniisip nila na ganito ang Mesiyas at inaakala nila na ganito't iba. At ganito raw na iba, nabigo silang makita ito. Dumating si Jesus. Di maaari magliwanag ang dalawang liwanag ng sabay. Hindi maaari mangyari na may liwanag ng iglesia at may liwanag din ng Diyos na sabay nagliliwanag. Kinakailangan na mangibabaw ang liwanag ng Diyos sa liwanag ng iglesia. At yan mismo ang nagaganap ngayon. Inihihiwalay ng Diyos ang pagkamaka-iglesia mula sa kanyang liwanag ng salitang ipinangako para sa oras na ito na kinabubuhayan natin. Yan nga ang katotohanan, kaibigan. Marahil din nyo gustong paniwalaan yan. Pero hintayin nyo lang at masusumpungan nyo mismo kung totoo ba talaga ito o hindi. Huwag nyo nang hintayin. Maiging pumasok na kayo ngayon pa lang habang may pagkakataon pa. Ang salita'y liwanag kapag ito'y pinatotohanan. Malibang ang salita na ipinangako para sa panahon ay pinatotohanan, kaya't hindi nga ito ang liwanag. Hindi maaari. Kung sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag at walang lumitaw na araw, wala ngang tanda ng liwanag. Pero nung sabihin nga ng Diyos na magkaroon ng liwanag, kaya't nagkaroon talaga ng liwanag. Noong ipinangako ng Diyos ang Mesiyas at dumating ang Mesiyas, ang ibig sabihin, ang kanyang salita ay natupad at siyang liwanag ng oras na yon. Noong ipinangako niya si Noe at ipinangako niya ang iba at lahat ng kasunod na iba pa, sila ang liwanag ng oras na yon. At mayroon ngang liwanag sa oras na ito ngayon. Yan nga si Jesus Kristo sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, ng kanyang salita na ipinangako para sa araw na ito. Ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin ninyo, sapagkat ako'y pupunta na sa Ama. Lalong dakilang mga gawa, lalong maraming mga bagay kaysa sa ginawa niya. Inyo ba itong sinasampalatayanan? Sinasampalatayanan ko ito. Mistulang ang hamak nito. Mistulang ang lampas-lampasan lang sa ulunan ng mga tao. Tingnan nyo yung narito pa siya noon sa lupa. Paano nga kayo makagagawa ng lalong dakilang mga bagay? Akin ngang isinalin yan maraming beses, mas marami. Pero siya ring bagay na yon. Lalong dakila. Yan ang sinabi niya sa San Juan 14:12. Lalong dakila kaysa rito ang gagawin ninyo. Napansin nyo ba? Nung gawin niyang alak ang tubig, kumuha siya ng tubig muna. Isang nalikha ng bagay at ginawa yung alak. Noong magpakain siya ng 5,000 katao, kumuha siya ng isda na minsang lumalangoy sa tubig. Pinaghati-hati yon, ipinamigay, at pinaraming nilikha. Kinuha niya yung tinapay na minsay trigo noon, na hinurno para maging tinapay. Pinaghati-hati at itinas yun ipinamigay yun sa mga tao, at nanumbalik yun, nilikha na pinarami. Pero sa huling mga araw, kung saan wala man lang tanda ng paglilikhaan, salitain lamang niya ipaglikha na mismo. Ipinapakita ang siya ring Diyos sa pasimula. Nagagawa niyang lumikha ng mga squirrel. Nagagawa niyang lumikha anumang gustuhin niya. Dahil siya ang Diyos. Lalong dakilang mga bagay kaysa rito ang gagawin ninyo, sapagkat ako'y pupunta na sa aking Ama.
Ang salita'y hindi nagkakamali at kinakailangan talagang mahayag ito at matupad. Lalong dakila kaysa rito ang gagawin ninyo. Hindi lang pagpaparami, kundi paglikhang pagsasalita mula sa wala. Pansinin rito ang salita ngayon. Nung kanyang ipinangako, nasaan? Nasaan na ba tayo ngayon? Ano nang kapanahunan ng kinabubuhayan natin? Ano ng panahon? Sa paghahayag ng salita ng Diyos, gaya doon sa lahat ng iba pang panahon. Nariyan nga sa inyo ang mensahe patungkol sa ang 7 kapanahunan ng iglesia. Masdan nyo ngang maigi ang bawat isa sa mga hayop doon na lumitaw at yung mga nilalang na kasunod nila. Masdan nyo ngang maigi kung di nga yan tumugma doon sa kapanahunan ng mga reformador at bawat kapanahunan kung paano bang dapat itong mangyari ng sakto sa pagkakasabi ng salita. At ganoon na ganoon din na ang Espiritu Santo ay mahayag sa panahon ngayon ng sakto sa pagkakasabi ng Biblia kung paano nga ba. Nakikita na natin ang pagdidilim sa langit at dito sa lupa at ang lahat ng mga bagay at ang mga konseho at mga bagay-bagay ay nakaporma na. At nakikita natin sa kalagitnaan ng lahat ng iyon ang malwalhating ebanghelyo ni Jesus Kristo na ipinangako para sa panahon na ito ay nahayag na mismo. Nabubuhay na tayo sa isang kahangahangang panahon. Shalom sa inyo na nagtataglay ng salita sa kaibuturan ng inyong puso, na pinili bago pa man maitatag ang sanlibutan na mapakinggan ang salita para sa panahon na ito. Kung kayo hindi ganon, ito'y magiging masamang taon para sa inyo na sasalubong. Kung kayo na may ganon, ito'y magiging dakilang mundo o dakilang araw, dakilang taon na parating ngayon. Bagong taon. Hindi lang basta magbuklat ng panibagong pahina. Marami kasing tao ang sinusubukan lang nilang magbuklat ng bagong pahina sa bagong taon, tapos balik na naman uli sa kasunod na araw. Katulad doon sa isang munting kwento na binabasa ko ng isang umaga. May isang babaeng nagtanong ng malakas sa asawa niyang lalaki na bumangon ng maaga at lumabas at bumili ng pangumagang dyaryo at binabasa yung pangumagang dyaryo. Sabi ng lalaki, sabi ng babae, may anuman bang bago dyan sa balita? Sabi niya, wala, ganon at ganon pa rin. Iba nga lang ang mga tao. Ganyan na ganyan din ngayon. Yun at yun pa rin. May bago tayong organisasyon. Pero pareho pa rin ang doktrina. Nililingap lang. May kumukuha lang ng ibang anggulo patungo sa gawi rito o patungo sa gawi roon. Isa na itong bagong araw. Hallelujah! Ito na ang araw na dapat na tayong bumangon at sumilang sa kapangyarihan ni Jesus Kristo. Ang masalimuot na kadiliman ay bumababa na sa kasangkalupaan. Kailangan may bagong araw para sa atin. Tama, siya nga. Ginagawa yun gaya ng paggawa niya rito. Pero bumaling nga kayo sa kanyang salita at tingnan nyo ang pangako na ipinangako para sa araw na ito. At mapagkikilala nyo kung kayo ay nabubuhay ba sa liwanag ng araw o hindi. Ang pagpapalit ng kalendaryo ay di nangangahulugang pagpapalit ng araw. Ang kalendaryo lamang ang nababago. Ngayon, makinig po kayong maigi. Gawin nyo ang tulad sa bagay na ginawa ni David. Ilagak nyo ang inyong hinaharap sa kanyang kamay. Paano? Paano ko malalaman kung anong gagawin, kapatid na Branham? Ilagak nyo ang hinaharap nyo sa kanyang kamay. Kahit ano pa yan na dumating o lumipas, magtiwala sa kanya. Siya ang salita. Dapat nyo yang mapagkilala ngayon. Sabi ni David, ang kanyang panahon ay nasa kanyang kamay. Magtiwala ka sa kanya sa tuwina. Lagi kayong magtiwala sa kanya. Nababatid niya kung sino ang may hawak ng hinaharap. Alam nga ni David, yan ang dahilan kung bakit nasasabi niya yan. May isa lang na humahawak sa hinaharap, at yan ang Diyos. Hayaan ngang hinahawakan niya ang hinaharap. Hayaan niyong hawakan niya kayo. Sige, may ilang tao ang magsasabi, pero kapatid na Branham, sinusubukan ko ng sinusubukan naman. Pero teka lang po, ang pagtitiis ay mabuting katangian. Ang pagtitiis ay katangian ng Espiritu Santo. Sila na naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sasabihin nyo, papaano ako makapaghihintay ng mas matagal pa? Basta't patuloy lang kayo sa paghihintay. Kapag nagagawa mo naman ang lahat ng magagawa mo para tumayo, haya't tumayo ka. Kita nyo? Tumayo lang. Paano ko gagawin yun? Tumayo. Sinabi niya na ito'y katotohanan, at yun mismo ang katotohanan. Sinabi niya na mangyayari yun. Paano? Hindi ko po alam. Pero mangyayari at mangyayari talaga. Siya mismo ang nagsabi. Ipinangako niya ito. Kung kanya itong ipinangako, mangyayari at mangyayari ito. Ganon yun. Hindi yun mauuwi sa wala. Kaya hayan nga't pagkatandaan nyo, ang Diyos ay inabot ng libo-libong taon upang tuparin ang kanyang pangako ng tagapagligtas na paparating. 4,000 taon. Ganong katagal ang inabot ng Diyos para tuparin ang pangakong yun. Pero nalalaman nga niya, mula pa sa pasimula, kung kailan nga yun sadyang mangyayari. Patid niya, wala nang iba ang nakakaalam. Sinabi lang niya na yun ay magaganap. At nung maganap na yun, ang mga tao'y nadaya naman ng gusto, na di na tila tuloy malaman kung paano ito tatanggapin. Hayan nga't tunay na nangyayari uli ang parehong bagay na yan. Sa tuwina nga yan, hindi nabibigo. Sa magkabilang panig, lagi. Ano nga ang ginawa niya sa mga taon na ito na nagdaan? Nagpakita siya ng mga tipo ng kanyang pagdating. Ipinakita niya yun kay Joseph. Kung titinan niyo ang buhay ni Joseph, kinamuhian ng kanyang mga kapatid, inibig ng kanyang tatay. Bakit? Dahil siya ay espiritual.
dahil siya'y nakakakita ng mga pangitain. Ang iba pa sa kanila ay hindi nakakakita ng mga pangitain. Sila'y mga patriarka, pero di sila nakakakita ng mga pangitain. Di nakakapagpaliwanag ng mga panaginip, pero hayan ngang nainggit sila sa kanya. At siya'y ipinagbili sa halos 30 piraso ng pilak, hinango mula sa isang hukay na dapat sana'y papatay sa kanya. Naupo sa kanan ng paraon. At nung iwan niya ang luklukan, tumunog ang trumpeta. Magsiluhod kayo, paparating na si Joseph, saktong-sakto sa kung anong ginawa ni Jesus. Naupo sa kanan ng Diyos, at kapag iiwan na niya ang luklukan, ang mga trumpeta ay magsisitunog, at bawat tuhod ay luluhod, at iahayag na si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, saktong-sakto. Ipinakita niya yon sa mga tipo kay David, nung siya'y nasa ibabaw ng isang tinanggihang hari na nakatanaw sa Jerusalem. Tumatangis, makailang inibig ko na tipunin kayo na gaya ng isang inahing manok sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw ninyo. Sa mga sumunod na kapanahunan, ipinakita niya ito sa mga tipo. Batid na darating ang araw na ang huling tipo ay matutupad, at ang buong kahayagan ng kanyang ipinangakong Mesiyas ay malalantad na. At nung dumating na ang buong pangako, gayong itinipo niya yon. Araw bawat araw, taon bawat taon, kanya yung itinipo. At nung dumating naman ito sa realidad, ay di nila yun mapanipaniwalaan. Ganoon na ganoon ang ginawa niya. Itinipo yun. At ipinakita sa mga kapanahunan ng iglesia at lahat na, sa oras na kinabubuhayan natin, at ang mga tao ay nasa masalimot na kadiliman naman, na mistulang hindi nila ito mauna-unawaan. Nakakalungkot talaga. Lalo na ang makita ang isang lalaki rito, matikas, maayos, magandang pangangatawan na lalaki na nupat ang buhok niya ay nakakulot na parang ginagawa ng kababaihan, at ang suot na pantalon ay hapit na hapit at may malakit mahabang balabal na nakalaylay na paganon at kulay ube ang suot na sapatos. Pagka lalaki, oh grabe, isang kahindik-hindik na bagay na yon ang tatawaging lalaki. Napakateribling bagay nga na ganoon ang tatawaging lalaki. Siya nga. Makakakita kayo rito ng babae na dapat sana'y mainhin at kalugod-lugod. Tapos lalabas doon ang suot-suot ay pares ng pantalon na panglalaki. May sigarilyong subo sa kanyang bibig at maiksi ang buhok. Napakateribling bagay na ganoon ang tatawaging babae. Tinawag ni Jesus si Maria na babae. Ni yung mga babae ngayon ay di na matatawag na binibini. Babae lang. Pansinin. At ang oras. Bakit? Minsan kasi ang mga tao inaangkin nila o inisip nila na sila sincero. Pero lumukob sa kanila ang masalimot na kadiliman. Sinabi ng Biblia na sila ngay magiging ganon. Basahin nyo ang Isaiah 6 at tingnan nyo riyan kung ang mga kababaihan ngay hindi ba't magiging ganon talaga sa huling mga araw. Saktong-sakto mismo sa sinabi ng Biblia na magkakaganon sila. Ito ang salita ng Diyos. Si Jeremias at ang iba pa sa kanila ay nangusap sa panahon na ito na kinabubuhayan natin ngayon. Dahil nakita nila ang katapusan mula sa pasimula. Kaya hetong nakikita na natin ngayon ang mga bagay na ito. At ang masalimot na kadiliman ay lumukob na sa mga tao. Oo, inabot ng libo-libong taon ng Diyos, nagpapaaninag, nagpapakita ng mga tipot lahat na. At sa huli, hindi nila siya napagkilala nung siya ay dumating. Gayong siya ay sinalarawan na noon kina Joseph at David at Elias at lahat sila roon. Siya ay sinalarawan sa kanila at sa kabila noon ay di natin maintindihan kung bakit di pa rin nila ito nakita. At samantalang naroon naman yun doon sa kasulatan. Mula sa Bethlehem ng Judea, siya ay ipapanganak. Makikita natin yan sa mga kasulatan kung paanong siya ay ipapanganak ng isang birhen. Isang birhen na maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanilang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Bakit nila siya pinatay? Sapagkat nag-aangkin siyang Diyos siya at samantalang Diyos naman siya. Tunay, sinabi nila yon. Nag-aangkin siyang Diyos siya, kapantay ng Diyos na nagsasabi, ako ang anak ng Diyos. Abay siya namang talaga. Sinabi ng Biblia na siya tatawaging tagapayo, pangulo ng kapayapaan, makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, kamangha-mangha. Ganoon nga siya. Bakit di nila yun mauna-unawaan? Kaya hindi nakapagtatakang sinabi niya, nararapat lang na saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sinabi nila, kami mga tagasunod ni Moises. Sabi, kung kayo mga tagasunod ni Moises, makikilala ninyo sana ako. Sumulat si Moises patungkol sa akin, at di man lang nila yun napagkilala. At humantong na muli ang ganong oras sa mga tao ngayon, kung kailan nagsisibaling sila sa kanika nilang mga kredo at mga bagay, sa halip na sa kaibig-ibig na si Jesus. Ganon nga, itong dakilat malalaking mga bagay na parating, kaya tumahantong lang sila sa mas marami pang kadilim at marami pang kadiliman. At samantalang inihahayag na ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan sa kalangitan at ipinapakita ito. Sinasaysay ang mga bagay na mangyayari ng sakto mismo sa oras at sa minuto kung ano ang mga magaganap at sa kabila nun ay nagsisipaglakad pa rin sila sa gayon pa rin pamamaraan. Mistulang din nila yun mapigilan. May inam na tao. Siya nga po,
Ginagawa ang siya ring mga bagay ngayong katulad ng ginawa ng mga tao noon. Tayo mga personang sakop ng oras. Ang Diyos ay persona ng walang hanggan. Ang Diyos ay persona ng walang hanggan. Kailanman hindi siya nagpasimula at kailanman hindi siya magtatapos. Kaya bakit hindi nyo itagubilin ang inyong sarili sa Kanya? Tumingala at suminag sa kagalakan ng liwanag ng salita ng Diyos na sumisinag sa panahon ngayon. Bakit di kaya makita yan ng mga tao, mga kaibigan? Pakinggan niyo po, ako'y inyong kapatid. Mahal ko kayo. Hindi po ba't mas madali namang konsintihin ko na lang yan ng di hamak at bababayaan at sasabihin, oh, bueno, sige na nga't ikokompromiso ko na lang ito. Di po ako ganoon. Hindi po. Kung salita ay salita talaga. Tulungan nawa tayo ng Diyos na tumayo sa bagay na totoo. Siya nga po. Yun sana'y mas magiliw. Siya nga naman, mas marami kayong tapik na matatanggap sa likod. Pero ano nga? Ano ang gagawin ko kapag tumayo na ako sa araw na yon? Nang mga buto-butong daliri na yon ay tuturo sa aking mukha at magsasabi, alam mo ang mas mainam, pero di mo man lang yun sinabi sa amin. Huwag nawa, ako'y magiging tulad ni Pablo. Hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Walang dugo ng tao ang pananagutin sa akin. Hahayaang magpunta ito saan mang dako magpunta. Yan ang katotohanan. Batid yan ng Diyos. At pinatutunayan niya ito at sinasabing ito nga ang katotohanan. Para bumaling sa ano? Kay kapatid na Branham, kayo ay naihibang kung yan ang gagawin nyo. Bumaling kayo kay Kristo. At siya ang salita. Bumaling kayo kay Kristo. Bumaling kayo palayo sa mga kredo. Manumbalik kayo sa wala kong pakialam. Maski sinimulan nyo pa ang kredo nyo ng 500 taon na ang nakararaan. Na kayo sadyang wala ngayang magiging kabuluhan sa Diyos. Yung mga Saduseo at mga Pariseo ay sinimulan nila yung kanila ng mas matagal kaysa sa inyo at sila'y hinatulan. Oh, sinusubukan yung ilagay ang katunayan ng Espiritu Santo sa ibang mga pagkilos. Naniniwala ako sa pagpapamalas ng Espiritu Santo. Ano ba ang ginagawang pagkilos nito? Ang sinasabi ng Pentecostal, ang pagsasalita sa iba't ibang wika ang pangunahing katunayan ng Espiritu Santo. Nakakita na ako ng mga mangkukulam at salamangkero na nagsisipagsalita sa iba't ibang wika. Nakita ko na silang nagsasalita sa iba't ibang wika at umiinom pa ng dugo mula sa bungo ng tao at nagpropopesiya at itinatanggi na mayroong Diyos. Nakapunta na ako roon sa kampamento ng mga mangkukulam kung saan naglalapag sila ng lapis sa mesa at palulundagin nila yon ng taas baba at magsusulat sa di kilalang wika at ipapaliwanag yon. Ganon nga. Wala nga yung anumang gayong ako'y naniniwala ng Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang wika sa pamamagitan ng kanyang mga hirang. Pero masyado niyong binibigyang diin ang bagay na yan. Bakit kinakailangan ng tagapagpaliwanag? Bakit kinakailangang mensahe yung dapat sa iglesia? Pagkatapos kayo naman na iba pa, sinasabi nyo, sa mga bunga ng Espiritu, sa ganun nga namin malalaman, pag-ibig, kagalakan, sa ganung parang namin nakuha ang katunayan. Ganun po ba? Kung ganun, ay talong-talo lahat kayo ng Christian Science sa bagay na yan. Mas ginagawa nila yan ng masigit kaysa sa inyo ng mga Pentecostal, Methodist at mga Baptist na pinagsama-sama. Masdan nyo kung anong mangyayari. Hayaan nyong ipakita ko sa inyo ang mga bunga ng Espiritu at tingnan nyo kung yan pa rin ang sasabihin nyo. Kunin nating halimbawa si Jesus. Patawarin ako ng Diyos sa mga salitang ito na aking sasabihin. Ako'y magiging laban muna sa Kanya pansumandali para ipakita sa inyo. Aakto ako na konseho ng mga kalalakihan dito at konseho kunwari ng mga kalalakihan dito sa hapon na ito. Haya't sasabihin ko raw, mga Ginoo, may isang binatang lalaki sa dako rito na ang pangalan na Jesus na taga Nazaret. Huwag kayong magkaroon ng kaugnayan sa kanya. Ano ba ang itinuturo ng Biblia sa atin? Ang Diyos ay pag-ibig. Sino ba ang unang-unang nasa inyo nung kayo'y ipanganak? Ang inyong mabait na matandang saserdote. Tama. Sino ang nagpupunta sa inyo sa tuwing nangangailangan kayo, wala kayong pera, at pinahihiram kayo ng pera? Ang inyong mabait na matandang saserdote. Ganon nga. Sino ang naglalagay ng kamay niya sa inyong balikat at sa balikat ng inyong nanay nung kayo ay tatalikod na sana at ipinananalangin ka na makapanumbalik sa Diyos? Ang inyong mabait na matandang saserdote. Sino ang pumanig sa inyo nung kayo at ang inyong kapitbahay ay may pagkakaaway at ipinanumbalik kayo na magkabuklod? Ang inyong mabait na matandang saserdote. Tama. Sino nga ang umuusal sa inyo ng huling habilin sa araw na yayaon na kayo? Sino nga? Ang ibang tao hinahayaan lang kayo na nakaratay at mabulok. Pero ang inyong mabait na matandang saserdote darating nga at babasbasan kayo at ihahatid kasama nyo ang salita ng Diyos sa inyong paglisan. Ang inyong mabait na matandang saserdote nga. Pero paano naman itong lalaki ito na tinatawag na Jesus ng Nazaret? Ayan nga, kita nyo? Sa aling eskwelahan ba siya nanggaling? Ang mabait na matanda niyong saserdote ay nagpakasakit nga ng buong buhay niya. Ang lolo niya ay isang saserdote. Ang lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo niya ay saserdote. Inilagak niya ang buong panahon niya sa organisasyon. Siya ay sinanay sa salita. Alam na alam niya ang sinasabi niya. Ngayon,
Tayo nangungusap dito tungkol sa mga bunga ng Espiritu, kagandahang loob, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kaunawaan, pagpapahinuhod, pagtitiis, kita nyo? Bunga ng Espiritu. Pero papaano nga itong si Jesus na ito? Saan bang lupalop siya nanggaling? Wala nga tayong narinig maski isang balita na siya nanggaling sa ano pa mang eskwelahan. Ang tanging ginagawa niya ay nagtatangkang sirain ng mga eskwelahang ito na ipinatayo natin. Hindi nga matatawag na bunga yun ng Espiritu kahit katating, di po ba? Pero anong ginawa niya doon sa mga kaawa-awang mga tagapagtinda roon? At sa mga negosyante na dapat sana, sila ay hindi na nga nakakapag-alaga ng tupa, kaya sila ng mga tagapagtinda ay naglagay roon ng munting kulungan para makapag-alay yung negosyante ng tupa. Yung kaawa-awang negosyante, ang gusto lang naman niya sana ay makapag-alay ng tupa dahil yun ang inihiling ng Diyos. Dinadala ng tagapagtinda yung tupa roon para may pagbilisana sa negosyante, para maiaalay niya yun para sa kanyang kaluluwa. Pero ano itong ginawa nitong Jesus na ito na taga Nazaret? Pinagsisipa ang mga lamesa roon, kumuha ng balat ng hayop at pinilipit yon sa isang bungkos na tali, pinagpapalo ang mga saserdote palabas doon. Tapos ang tawag pa sa inyong mabait na matandang saserdote ay anupat isang ahas sa damuhan, isang mapagpaimbabaw. Ngayon, matatawag niyo ba yung bunga ng Espiritu? Tunay na hindi nga. Kung ganoon, saan ngayon may lalatag ang bunga ng Espiritu niyong yan? Lalo na sa iniisip niyong habag, at hayan nga siya na naglalakad sa kalagitnaan ng karamihan ng mga tao sa dakong yun, mga tao na nakaratay, bulag, baldado, nagdadalamhati, nanunuyo, pilay, lumpo, at hindi man lang pinagalingan kahit isa sa kanila. Puno ng habag. Hindi nga ito mapagkikilala ng isang taong karnal ang pag-iisip. Hindi ito ay tinuturo sa mga seminaryo. Isa itong kapahayagan. Tunay, ang bunga ng Espiritu ay laglag na nga roon, di po ba? Sila na mga saserdote ay 10 makaulit na may bunga ng Espiritu. Paano nyo malalaman ngayon kung anong tama? Sa pagpapahayag ng binigkas na salita ng Diyos na nahayag, ang liwanag sa kasalukuyang panahon. Tunay, naroon nga ang katunayan ng Espiritu Santo, ang pagsampalataya sa salita ng Diyos kapag ito'y nahayag na. Siya ang salita na nahayag at marami sa kanila ang itinatanggi ito. Pinagtatawanan nito. Nililibak siya at tinatawag siya na isang manghuhula na kung anong masamang espiritu. Ang katunayan daw ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Ang katunayan daw ay ang mga bunga. Pero isa lang ang katunayan. At yan ay kapag ang tao ay nananampalataya sa naisulat na salita, na kapag ito'y pinatotohanan, lumalakad siya sa liwanag nito. Si Jesus ang liwanag ng panahon dahil siya ang ipinangakong salita ng panahon at sinusubukang sabihin ito sa kanila pero sila'y napatpat na ng lubos sa kadiliman na di na nila ito maunawaan at ganoon din ito sa panahon ngayon. Ngayon, mga nilalang nasakop ng panahon tayo, itagubilin nyo ang inyong mga lakad sa Kanya at Kanyang dadalhin ang hinaharap ng maayos dahil nasusumpungan natin siya kung ano siya sa salita. Nakita nyo na siya na pinapatotohanan ang ipinangakong salita sa panahon ngayon. Nakikita nyo na yon sa mga tanda sa buwan. Nakikita nyo na yon sa mga iglesia. Alalahanin, ang sabi mo sa iglesia, ano namang kinalaman nun sa iglesia? Pansumandali lang po. Sinasagisag ng buwan ng iglesia. Ang Jerusalem ang kilalang pinakamatandang iglesyang bayan sa buong mundo. Nanggaling si Melchizedek sa bayan na yon, hari ng Salem, hari ng kapayapaan, hari ng Jerusalem. Ganun nga, ang pinakamatandang bayan sa buong mundo. At yun nga'y buwan, kagaya noong ang kautusan ay itinatag. At heto na nga yung ragasan ng kadilimang hentil na lumulukob doon. Ang sabi niya, ang iglesia ay tatapakan nito ang mga pader ng Jerusalem hanggang sa matapos na ang dispensasyon ng mga hentil. At heto na nga siya, nabubuhay na tayo mismo sa panahon na ito. Siya ay manunumbalik at manunumbalik, gaya nung kung paanong sintiyak na ang pangalan ko ay William Branham. Siya nga po, nakikita na natin ito. Siya ay pinanguna na, paunang sinabi na noon, paunang nasaysay na, tinatawag ang hirang palabas. Nangangapa sila sa dilim, lahat silang iba pa, habang patuloy lang sila. Bueno, ngayon nakita natin ang kanyang salita na pinatotohanan. Sinasampalatayanan natin. Kaya kung pinatotohanan na niya ang salita ng panahon ngayon, kung ano nga ito, anong natin ipag-aalala sa namang ilan ng taon na ito? Anong dapat kong ipag-alala sa parating na taon na ito? Anong dapat kong ipag-alala kung may mabuhay ngayon o kaya mamatay ngayon? Bawat salita na kanyang ipinangako ay talagang patototohanan. Bawat isa, kung kanyang nagagawang gawin yan ngayon, pagkatapos na ipangako ito na magda2,000 taon na ang nakararaan, kung 100,000 taon man, ngayon si Jesus ay babalik at babalik sa lupa sa isang nakikitang katawan para sa isang iglesia, isang tinubos, ang nobya, at kukunin siya paalis dito. Ano man ang dumating, lumipas, mga kalakaran, sasabihin, sige lang. At ang mga tao ay pakampay-kampay pa rin sa ganap na kadiliman at sige lang sa paniniwala sa anumang gusto nilang paniwalaan. Pero si Jesus Kristo ay babalik at babalik muli. Ipinagkakatiwala ko sa Kanya ang hinaharap kung ganoon. Panginoong Diyos,
Di ko po alam kung anong laan ang hinaharap, pero nalalaman ko na yung hawak ang hinaharap. Ang kanyang salita ay katulad nga sa isang dakilang simponya. Ilan na sa inyo rito nakarinig na ng simponya? Bueno, bawat isa po. Ngayon nalalahanin nyo, ang simponya ay ang musikang tinutugtog kapag may isang dula. Sa tingin ko'y tama ko riyan tungkol dito sa simponya. Peter and the Wolf, naalala niyo yun? Yung lumang kwento na yon kung papaanong inaanong nila roon. Narinig ko na ito noon. Kung papaanong babaling sila doon sa mga tambol at gagawin yung tunog ng pagtuka-tuka ng munting ibong tariktik. At si Peter ay lalabas at may pag-ungol ng lobo at may pagtunog ng mga tambuli. Isang simponya. Ngayon, kung di mo naunawaan ang isang simponya, isa lang yung malaking pagkakaingay sa iyo. Kung di mo yun naunawaan, kinakailangan mong maunawaan kung ano yun. Isinasagawa kasi yon sa pamamagitan ng mga senyas at mga indayog, pero nagpapakita ngayon ng isang dula sa saliw ng isang simponya. Ngayon napansin natin, ang tanging nag-iisa na nakakaintindi sa simponya ay yung kompositor nito at sila na mga interesado na maunawaan ito. Ang nakakalam sa mga pagpapalit eksena rito, nakakaalam sa kung anong nangyayari. Kabisado ng kompositor ang bawat kilos mula wakas hanggang pasimula o mula pasimula hanggang wakas. Alam niyo po ba yon? Siya na nagsulat nun. Siya na lumikha nun. Alam niya ang bawat maliit na pagkakadugtong-dugtong doon. Kung alam nga niya ang bawat pagkakadugtong-dugtong doon, ay ganoon din ang taga-kumpas para ikumpas yun. Ngayon, paano niyo nga babaluktutin yon sa pamamagitan ng kredo niyo? Isang katiting na maling kumpas lang sa baton sa isang senyas na yon, isang katiting na maling senyas lang sa isang dugtungan doon, sira na ang buong orkestra, sira na ang buong simponya. Ngayon, alam niyo na totoo yan. Ang kompositor at ang taga-kumpas ay kinakailangan na iisang espiritu. Kaya iyan ang dahilan kung bakit ang ministro at ang salita ng Diyos, ang dakilang simponya ng Diyos na kanyang tinutugtog mula pa nung magpasimula ang oras, ang ministro sa salita ay di nga siya titingin dito at magsasabi, sa palagay ko ganito dapat ito, dapat ganito ang pagkakagawa mo rito. Dapat niyang sundan ang paraan ng pagkakalatag ng sinasabi ng isinulat na musika kung paano ba yun kunin. Sa ganong paraan lang dapat ipinapangaral ang Ebanghelyo, sa paraan na sinasabi ng salita na kunin ito. Alam nyo, kung maglalagay kayo roon ng kredo, sinisira nyo lang ang buong kabuuan. Kinakailangan na sakto sa kung paano ba dapat ang dula. Kinakailangang sumunod ang taga-kumpas sa kung anong sinabi ng kompositor. Kukumpas dapat ng sakto sa musika. Ngayon, masdan, ang lahat ng iyon ay sinasagawa gamit ang mga tanda. At kinakailangang tamang uri dapat ng tanda para magpalabas ng tamang uri ng tunog. Sabi ni Pablo, kung ang trumpeta ay magbibigay ng di malinaw na tunog, sino maghahanda para sa digmaan? Ngayon, nakita niyo ang kompositor, ang Diyos na siyang sumulat ng Biblia. Ang lahat ng iyon ay kapahayagan ni Yesus Kristo. Alam niya ang pagpapalit ng panahon. At ang tao, ang taga-kumpas na ikinukumpas yun, yung tanda ng panahon, ay kinakailangang sumakto sa mga tanda ng Biblia. Hallelujah! Grabe, 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 grabe. Oh, kapatid na lalaki, kapatid na babae, ano na ba itong nangyayari sa mundo? Bakit ako naihibang? May kung anong bagay na mali sa kung saang dako. Ang simponya ay di kasi tugma sa saliw na nasa musikang isinulat. Sila'y nagsisigawan ng mga pansimbahang mga kredo at lahat na, samantalang ang salita dapat ang pinapangaral para ihayag. May kung anong bagay na mali sa mga taga-kumpas. Kaya naman ang buong banda ay nagkakalabo-labo at di nila malaman kung anong gagawin. Sila'y litong-lito. Ano bang nangyari? Bakit ganito ang kinikilis nito? Ano itong nangyayari? Ito, paano yung nangyari? Hindi na nga nila malaman kung ano pang gagawin nila ngayon. Kalat-kalat, dahil di yun kailanman tubugma sa saliw ng salita. Yan nga ang problema sa ating sinasabi natin na huling araw na revival. Yan ang naging problema sa ating Pentecostal na mensahe. Lumihis tayo sa kumpas ng Biblia. Lumabas at nag-organisa gaya ng ginawa nila noon. Siya'y lumihis sa kumpas. Diyos, mahabag ka po. Kung may mga salita lamang ako para patimuin ito ng gusto, kung paano bang dapat ito na magagawa kong buksan ito ng gusto at ibuhos ito. Hindi ba ninyo nakikita, kapatid kong lalaki, kapatid na babae? Kinakailangan na tumugma ito sa saliw. Ang taga-kumpas ay kinakailangan na nasa salita. Kapag may sinasabi itong isang bagay, huwag ibang bagay ang sasabihin nyo. Mali ang ipapakita niyang senyas. Kaya naman ang buong kabuuan ay mawawala sa kumpas. Tama. Ang salita ng Diyos ay isang dakilang simpatya o isang simponya po pala. Pasensya na po. Kinakailangan niyong magpasimula gaya ng ginawa niya sa musika. Kinakailangan niyong magpasimula na kasama siya.
Pansinin na kailangan niyong sumabay sa kumpas nito. Sasabihin, bueno, nakikiyanib naman ako sa simbahan. Hindi yan ang kumpas. Ganon ang ginawa ko. Hindi yan ang kumpas. Dumulog ako sa altar at ang sabi ko, naniniwala ako na si Jesus Kristo ay ang anak ng Diyos. Ganyan na ganyan ang ginagawa ni Satanas. Hindi yan ang kumpas. Kita nyo, nawala kayo sa kumpas. Anong nangyari? Siguro may kung sinong taga-kumpas ang nagsabi sa inyo. Makipagkamay lang kayo at ilagay nyo ang pangalan nyo sa aklat ng pagdalo. Sumapi kayo sa asosasyon namin, sa aming organisasyon. Nawawala kayo sa kumpas. Pagkatapos, kapag nagsisimula ng maganap ang tunay na bagay sa kalagitnaan ng munting grupo rito, sasabihin nyo, bueno, ano naman yan? Nawawala sila sa saliw. Magsibalik nga kayo sa salita at tingnan nyo kung sino ang wala sa saliw. Tingnan nyo kung anong ipinangako ng Diyos. Tingnan nyo kung ano ang sinasabi ng kompositor tungkol dito. Tingnan nyo, nariyan kasi sa inyo lahat. Yan ang dahilan kung bakit iba ang tingin ng sanlibutan. Gayong ang iglesia ay dapat tinitingala na isang maliwanag na maningning na bituin. Isang liwanag na kapwesto sa ibabaw ng brol, na walang sino man ang mas liliwanag pa. Walang sino man ang kukondena rito. At kaso ngayon, isa na itong tampulan ng katatawanan ng sanlibutan. Dahil ang mga taga-kumpas ay wala na sa saliw ng kompositor. Nakikita nyo ba ang ibig kong sabihin? Yung bagay na ikinukumpas nila ay wala naman doon. Ni hindi nga malaman ng mga musikero kung ano nang gagawin ngayon. Ang iglesia talagang napunta na sa kabaluktutan. Matagal na nating pinag-uusapan ang lahat ng bagay na ito sa maraming taon. At kinokondena ito, at pagkatapos makikisama roon, may kung anong bagay na mali kung saan. Pansinin, kinakailangan niyong magpasimula sa musika ng gaya ng ginawa niya. Pumasok sa kumpas nito. Pumasok sa ipinangakong salita. Tingnan niyo ang pamamaraan ng paggawa niya rito sa pasimula. Tingnan niyo ang pamamaraan ng paggawa niya rito sa kalagitnaang kapanahunan. Tingnan niyo ang pamamaraan ng paggawa niya rito ngayon. Sa tuwina ay di nagbabago. Masdan niyo ang taga-kumpas. Kung papaano niya yun ginagawa. Kung di ganoon ang paggawa niya, kung itinuturo niya kayo sa kung anong organisasyon, wala nga ni minsan na isang taga-kumpas ang gumawa ng ganon. Lagi kayong ituturo ng isang taga-kumpas sa salita. Ang mga propeta ng sinaunang panahon, tumuro sila sa salita. Sila ang salita. Ipinamuhay nila ang salita. At anong ginawa nito? Inihayag nito ang Diyos. Dinala nun ang nasusulat na salita ng panahon na yon sa buhay. Dahil ito'y dumating sa kanila. Nahayag ito sa kanila. Ito ang naging bato nila. Hallelujah! Si Jesus Kristo ang salita ng Diyos. Ang ating bato. Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Ang salita ng Diyos na nahayag, Shalom, sa mananampalataya na tunay, kapayapaan. Nasa pagwawakas na tayo ng panahon. Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, ang kapahayagan ng salita. May nagsabi, bueno, isa kang dakilang tao, para kang si Moises, isa kang dakilang tao, para kang si, hindi yun ganoon. Pagkos sinabi ng kapahayagan, ikaw ang anak ng Diyos. Ang sabi, hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking amang nasa langit. Sa ibabaw ng nahayag na katotohanan ito, ay tatayo ko ang aking iglesia. Ano ito? Siya ang salita. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nananatili pa ring Diyos. Siya pa rin ngayon. Inihayag ang kanyang sarili kung paano siya noon. Kina Moises at Elias, pababa sa panahon, at kay Jesus, at siya pa rin Diyos ngayon. Ano pat siya, si Jesus Kristo, ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Mga Hebreo 13:8. Kita nyo, ni hindi nga nila kayo itinuro sa isang grupo. Itinuro nila kayo sa isang tao. Itinuro kayo sa salita, sa Diyos. Saan ba dapat ako magpasimula, kapatid na Branham? Sa krus. Magsimula kayo sa krus sa Kanya. Magsipagsisi kayo, sumampalataya sa salita. Yan ang sinasabi ng Biblia. Pagkatapos sumabay kayo sa kumpas ng kabuuan ng natitira pang salita. Sasabihin nyo, bueno, ano nang gagawin ko? Basta't magpatuloy lang kayo sa pagsunod sa kumpas ng salita. Kung magsisi ang unang bagay para magkaroon ng pagkakilala, yun ang gawin nyo. Yun ang unang hakbang. Ilapat nyo ang kasunod nyong hakbang sa kung saan sabihin ng salita. Tapos tuloy at patuloy na magmamarcha kasama siya. Huwag niyong sisirain ng kumpas kung kayo bahagi ng simponya ng Diyos. Huwag kayong sisira sa kumpas ng salita. Huwag niyong itanong, bueno, bakit? Bakit ito nangyari? Akin namang sinusubukan, kapatid na Branham, at nung paalisin nila ako, alam mo ba kung anong nangyari sa akin? Parang mamamatay na ako sa gutom. Huwag niyong itanong. Alam na alam niya ang kumpas, kung paano ito magpapalit ng eksena, at sa kung anong dugtungan ito tatapat. Siya nga po, dahil ito'y nasusulat. Alam niyang lahat ito. Alam na alam niya ang kumpas. Huwag kayong magtatanong kung bakit. Sampalatayanan niyo ito. Ang Diyos ay kumilos sa bawat panahon na nagdaan sa kasaysayan. Dala-dala ang kanyang ipinangakong salita sa bawat kapanahunan at niminsan ay di nabigo na masira sa kumpas.
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nung ito ay dumating sa mga hirang at pinagtibay ng mga tao. Ang kumpas ng kanyang salita doon sa panahon noon ni Noe, ang kumpas ng kanyang salita doon sa panahon noon ni Noe, sa panahon noon ni Moises, sa panahon noon ni Elias, sa panahon noon ni Juan, sa panahon noon ni David, sa panahon noon ni Jesus, hanggang ngayon, lagi siyang nananatili sa kumpas ng salita. Hanggang ngayon, ni minsan ay hindi ito binali. Siya nga'y tumugaygay mismo rito sa kasaysayan, at ang binhi na hinirang na nakita ito at sinampalatayanan ito. Sila nga'y nanatili sa kumpas kasama ito. May mga magsasabi, bueno, pero ang sinasabi naman ng iglesia ay, wala ngayang kinalaman dito. Hindi kayo ipinanganak para gawin yan. Ipinanganak kayo sa salita, dahil ipinanganak kayo kay Kristo. Si Kristo ang salita. Siya nga po, ang bawat isa sa kanyang kapanahunan. Sasabihin nyo, bueno, sinasabi ko nga sa iyo, kapatid na Branham, hindi ko nga kayang tumingin sa hinaharap. Kung ganoon, tumingin kayo pa itaas. Ipinangako yun ng Diyos na kung kayo titingin pa itaas, makikita nyo siya. Shalom, kapayapaan. Ang kapayapaan ng Diyos ay humimlay sa inyo. Sasabihin nyo, kung ganoon, bakit ako tinutuya ng iba, kapatid na Branham? Alam nyo, tinutuya ako ng iba. At ang sabi, ako raw ay may mahabang buhok. Ako raw ay makaluma sa mga kababaihan. Sa mga kalalakihan naman, dahil naniniwala ako sa Biblia, wala ka ng kapisanan sa amin ngayon. Hindi ka na namin matatanggap kasi naniniwala ka sa ganito at ganoon. At alam nyo nga na saktong yan na yan ang pagkakasulat sa salita. Ang Diyos ay may tungkulin na tuparin yan sa inyo. Tunay na kanya ngang gagawin. Huwag niyong ipag-alala ang bagay na yan, kung bakit kanila tinutuya. Ang Diyos ay isang Diyos na mapanibuguhin. Alalahanin niyo, ang magbata alang-alang sa kanyang salita ay mga pagpapakasakit lang dahil sa paglago sa kanyang biyaya. Kung kayo ay nagbabata alang-alang sa kanyang salita, mga pagpapakasakit lamang yan na inyong nararamdaman dahil sa paglago. Alam niyo naman kung paanong sa isang munting paslit na 10, 12 taong gulang, kung paanong dumadanas siya ng pananakit. Lalapit sasabihin, Nanay, nananakit ang mga braso ko at mga binti at kung ano pa. Mga kasakitan lang yan na dulot ng paglaki. Ipinapakita lang niya na siya'y sagana sa bitamina. Siya'y lumalaki. At kung may babaling at tutuyain ka, sasabihin, isa siyang makaluma. Tingnan niyo nga siya. Siya'y, sinasabi ko nga sa inyo, dati-rati isa siyang, ayos lang yun. Basta't pakatandaan nyo, mga pagpapakasakit lang yan na dulot ng paglago. Yan nga ang mabuting na idudulot sa inyo ng pag-uusig. Mga pagpapakasakit lang yan dahil sa paglago. Siya nga. Pinahintulutan niya ang mga krus at mga sangang daan at mga dugtong sa daan. Lagi niyang ginagawa yan nang sa gayon, tayo pasakdalin para sa kanyang gawain. Pinahintulutan niya na mangyari ang ganyang mga bagay. Hindi ba't naunawaan niyo yan? Ginagawa niya yan nang sa gayon ay kayo'y kanyang pasakdalin para sa pagtawag na tinawag niya para sa inyo. Yan ang mga pagpapasakit na dulot ng paglago. Kanya nga ginawa yan noon kay Daniel. Alam niyo ba? Kanyang ginawa yun sa mga binatang Hebreo sa nag-aapoy na hurno. Anong ibinunsod nung nag-aapoy na hurno? Nilagot nga ng nag-aapoy na hurno ang mga gapos na tumatali sa kanila. Yun nga ang ginawa ng hurno. Sadyang sinunog ang mga gapos para malagot. Kung minsan, kinakailangan lang talaga ng mga pagsubok para lagutin ang mga gapos ng sanlibutan para makawala tayo, para ilabas tayo mula sa sanlibutan. Marahil, ilabas ka muna riyan sa inyong kredo muna. Tulad sa isang lalaking nalulunod sa ilog, kinakailangan na ihawin niyo muna siya sa ilog bago niyo maalis ang ilog sa taong yun. Ganon nga ang paraan ng paggawa ng Diyos kung minsan. Ahayaan na palayasin kanila muna. Pagkatapos, mayaalis na nila ang sanlibutan mula sa iyo. Kinakailangan na maialis muna kayo sa sanlibutan una sa lahat. Kung minsan itong mga pasakit na ito na dulot ng paglago ang nagbubunsod nun. Siya nga. Ang Diyos ay nakatayo sa ipinangakong salita sa bawat bagong taon. Siya ay nakatayo rito sa taon na ito para tuparin ang kanyang ipinangako para sa taon na ito. Ano pa man yun, nais ko nga na naroon ako mismo sa gitna ng kalooban niya sa hinaharap, gaya ng ginawa nila noon. Katulad ni Abraham, nung marating niya ang kanyang sangang daan, hindi nga niya malaman kung paano gagawin niya roon. Sinabi sa kanya ng Diyos, pagkakalooban kita ng isang anak na lalaki. Naghintay siya ng 25 taon para doon. Sa wakas, dumating na ang anak. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, sa pamamagitan nga ng anak na ito, ika'y gagawin kong ama ng maraming bansa. Kunin mo siya at dalhin sa dakong iyon at patayin. Dalhin mo siya sa dakong iyon at patayin mo siya. Sirain ang mismong pinakabagay na hinihintay niya ng 25 taon. Dalhin mo siya roon at patayin siya. Hindi nga nag-alala si Abraham. Hindi siya naligalig noon. Dinampot niya ang mga kahoy at ipinasan yun sa isang munting asno at dinala niya ang kanyang anak. Dinala siya sa ibabaw ng burol para ialay siya. Dahil alam ni Abraham na ang anak na yun ay tinanggap niya nung siya'y animoy mula sa patay. Patay na noon ang sinapupunan ni Sarah. Siya na may baog, kaya walang paraan. At yung bata, siya 100 taon na. At ang asawa naman niya ay 90.
Kaya ang bata ay dumating sa pamamagitan ng ipinangakong salita. Ang siyering Diyos na nangako nagsabi, gagawin kitang ama ng mga bansa. Pagkatapos ng 25 taon, at gayong siya isang taong gulang na, siya at ang kanyang asawa ay tumanggap ng anak. Kung sinabihan siya ng Diyos na ialay ang bata, ang Diyos nga ay may kakayahan na ibangon ang bata. Amen. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Ang sarap ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko nga'y napupuspos ako. Ganun na lang kasarap ang pakiramdam ko. Tunay na nalalaman ko ang isang bagay na ito na may kakayahan siya na ibangon ng bata uli. Tayo titindig mismo sa di hinaluang salitang ito ng liwanag para sa panahon na ito. Ibabangon nga tayo ng Diyos kapag darating na ang henerasyong ito na katulad sa nagliliwanag ng mga liwanag laban sa henerasyon na ito. Amen. Hindi na nga nakapagtatakang sinabi niya, ang reyna ng timugan ay babangon sa paghatol kasama ng kanyang salinlahi at hatulan ng isang ito sapagkat siya nanggaling pa mula sa mga dulo ng daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. At narito, isang dalong higit pa kaysa kay Solomon ang narito. Ganun na lamang ang ginawa ng munting reyna na ito, na mula pa doon sa kalayuan, isang pagano na nakita ang liwanag at naglakbay ng milya-milya sa disyerto ng 3 buwan sa likod ng kamelyo para mapakinggan ang karunungan ni Solomon. At sila nga'y tumayo roon sa piling ni Solomon bilang tipo, isang unang pagpapakilala sa kanya. At pagkatapos ay dumating at nakita itong sina Wesley, Luther, at lahat ng iba pa, mga denominasyon sa panahon na yun noon, bilang paunang pagpapakita at tipo na kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan. At dumaan pa sila rito mismo. Oh, bueno. Yamang, ayan nga ang bagong taon na itinakda ng Diyos, sadyang itinakda na manatili sa kanyang salita. Lumakad kayo kung saan sinabi ng salita na lumakad habang papalapit na tayo sa pagtatapos ngayon. Gaya ng ibang hinirang na binhi sa kung anong ginawa nila noong panahon nila nung makita nila ang salita. Ano ang ginawa nila roon? Lumakad sila rito. Kung sila yung mga hinirang na binhi sa kanilang kapanahunan na yun, dahil siya ay salita na di nabibigo. Ilan po sa mga narito ang nananampalataya na si Jesus Kristo ay ang salita. Oh, grabe. May napakinggan po akong programa nung isang araw ng isang denominasyon ng mga tao. Si Ginoong FMS Richards po ang sabi niya, siya ay nakapagsulat ng isang aklat para sa buong taon. Di ko naman gustong sumalungat sa lalaking gaya nun. Gayong siya ay isang Seventh-day Adventist. Di po ako sumasang-ayon sa doktrina ng Seventh-day Adventist. Pero tunay na kinaluluguran ko yung lalaki. Pero di ko siya sasang-ayunan sa pagkakataong ito. Marahil, yun ay aklat ni FMS Richards para sa bagong taon. Pero ang aklat ko nga at ang inyong aklat para sa bagong taon ay ang aklat ng nagdaang taon. Ang Biblia, ang salita ng Diyos. Tadyang ipangyayari ito na ipamuhay kung ano mismo ang ipinangako nito dapat ipamuhay. Siya nga po. At bawat taon na parating, at bawat taon na nagdaan, siya ang walang hanggang Diyos na nabubuhay sa pamamagitan ng walang hanggang salita na kanyang binigkas sa panahon na ang bawat katotohanan sa Biblia at bawat pangakong kalakip dito ay pinatotohanan na kung paanong ganun din ang nangyari sa managdaang mga taon. Katulad nga nung kung paanong ipinangako ng Diyos na kanyang wawasakin ng mundo sa pamamagitan ng tubig at kanya yung pinatotohanan kay Moises o kay Noe. Nangako siya na siya magpapadala ng tagapagligtas at hahanguin ng Israel palabas ng Ehipto. Sila'y na nga sa ibang bayan ng 400 taon. Saktong yun mismo ang ginawa niya. At nanumpas siya na kanyang ibabangon si David at kung paanong si David ay magiging isang anak. Si Kristo ay magiging anak niya sa pamamagitan ni David ay darating si Kristo. Kanya ngang ipinanumpa na gagawin niya yan. Ganun mismo ang ginawa niya. Nangako siya na ipapadala niya si Juan Bautista bago ang pagparito ni Jesus Kristo. Ganun mismo ang ginawa niya. Nangako siya na ipapadala niya ang Mesiyas. Ganun na ganun mismo ang ginawa niya. Ipinangako niya na ang mundo ay mapapadpad sa isang malaking grupo ng mga organisasyon at gagawa ng sistema, isang kapangyarihan na mas kilala bilang yaong hayop at mapapasada kung iyon na mauupo sa ibabaw ng 7 burol. Ganon mismo ang nangyari. Maging yung gagawing pag-uusig ng iglesia sa kanila para sila'y mamatay. Ganon mismo ang ginawa nila. Maski yung paglabas nila sa panahon ng reformasyon. Ganon mismo ang ginawa nila. Talagang kung paano niya ipinangako na mangyayari sa bawat panahon. At siya niya ipinangako para sa kapanahunan na ito. At heto nga siya ngayon na ginagawang buhay ang salita na yon nang sakto sa ginawa niya noon sa pasimula. Tunay. At kapag natupad na ang bawat pangako, ang kamatayan ay nilamon na ng pagtatagumpay. Darating si Jesus. At kapag ang pinakahuling pangako ay pinatotohanan na, ay darating ang isang walang hanggang kapayapaan sa lupa at isang walang hanggang shalom. Isang walang hanggang shalom. Kapayapaan ang mananahan dito sa lupa. Noong naparito noon si Jesus, ang Pangulo ng Kapayapaan. Bakit walang kapayapaan? Dahil ang lahat ng salita ay di pa noon natutupad sa panahon niya. Ngayon niya ito tinutupad. Pero hayan nga't kapag ang lahat ng ipinangakong salita na siyang kaisipan ng Diyos
Ang salita ay isang kaisipan na nahayag. Ang Diyos sa kanyang pag-iisip, iniisip ito at inihayag ito sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. At ngayon, kinakailangan na itong matupad. At mangyaring, kanyang paunang sinabi na ang mga bagay na ito para di tayo makagawa ng pagkakamali at mamaling mapadpad sa kadiliman. Kapag nakita na natin ito na natutupad, ngayon nangako siya na ipapadala si Kristo sa ikalawang pagkakataon. At kung kailanman siya darating, sa pagdating ni Kristo sa ikalawang pagkakataon, magkakaroon ng walang hanggan na shalom. Pakinggan niyo po ito mga kaibigan. Sa ating pagtatapos, alalahanin niyo, ang Biblia ang bukal ng lahat ng karunungan. Hindi ito nagmumula sa doktor, PhD, LLD. Nagmumula ito sa salita ng Diyos. Naroon noon ang mga doktor ng dibinidad na nakaupo roon. Nasa 100 sila. At may maliit na 12 taong gulang na binatilyo na pinangaralan sila. Dahil siya ang salita. Yung munting binatilyo ay wala man lang edukasyon. Pero sa kabila nun, siya mismo ang salita. Dahil siya ang liwanag na binikas para sa kapanahunan yun. Kanyang inihahayag ang salitang yun. Nasa kanyang salita. Nararapat lamang, di na nga nakapagtatakang anuman ang sabihin niya ay natutupad. Dahil siya ang salita. Naunawaan niyo ba? Lahat ng nakakaunawa magsipagsabi ng Amen. Siya ang salita. Alalahanin niyo ang Biblia. At di lang aklat para sa taon na basta't isinulat lang ng isang tao. Ang salita ng bawat tao ay kasinungalingan. Ngunit ang akin ay katotohanan. At ayan nga ang mga sekta at mga relihiyon at kung ano-ano pa. Ayan nga ang lahat ay napunta na sa sobrang halo-halo na dahil hinaluan nyo ito ng kung sino-sinong tao. Ang Diyos ay di kailanman nakikipag-ugnay sa isang grupo. Kung si Jesus nga ay paparito ngayon, siya ba'y papanig sa mga Methodist, sa mga Baptist, sa mga Adventist, sa Jehovah Witness, Christian Science, mga Pentecostal, mga Presbyterian? Hindi po. Hindi niya gagawin kailanman. Isa itong pang-individual na ugnayan. Ikaw at ang Diyos. Walang dalawang tao ang magkikita sa mata nang saktong magkatulad talaga sila. Walang dalawang hinlalaki ang magkatulad. Nakikipag-ugnay ang Diyos sa individual. At papaano niyo malalaman kung ang tao ay tama o hindi? Haya't tingnan niyo nga kung siya ba'y nasa salita. Kung siya'y nasa salita, kung ganoon, ang Diyos ay nakipag-ugnay sa kanya. Kung di naman, may kung anong ibang bagay ang nakipag-ugnay sa kanya. Kita niyo? Ganoon yun. Alalahanin, ang Biblia ang bukal ng lahat ng karunungan at ang may hawak ng lahat ng pag-asa sa hinaharap sa loob nito. Shalom. Kapayapaan ng Diyos. Kagaya na lang sa isang kwento na ikinwento minsan tungkol sa isang batang lalaki na namatayan ng kanyang tatay bago pa man sumapat ang gulang niya na nakikita na niya ang kanyang tatay. Batang sanggol pa lang siya nung mamatay ang kanyang tatay. Isang araw, nung siya'y 10, 12 taong gulang na, haya't may nakatatanda siyang kapatid na lalaki na ang pangalan ay Jan. Nagpunta siya sa kuya niyang ito at ang sabi, Jan, na mas matanda sa kanya ng ilang taon, sabi, iyo bang naalala ang tatay? Sabi, oo naman. Sabi, anong itsura niya? Sabi, bueno, isa siyang matangkad na lalaki at isa nga siyang mabuting tao. Lagi siyang mabait kay nanay at mabait sa akin at mabait siya sa lahat. Ang sabi niya, bueno, yun lang ba ang alam mo tungkol sa kanya dyan? Sabi niya, bueno, kasabihin ko sa iyo. Sabi, Henry, sabi, sinasabi ng lahat na kamukha ko, raw siya. At sabi, sinasabi ng lahat na kaparehas ko siya ng katangian. Sabi niya, oo, mabuti kung ganoon. Yan lang naman ang gusto kong malaman. Sabi, na kapag nakikita ko na ang tatay ko. Ayan nga, kapag makikita ng mundo si Jesus Kristo, yun nga'y makikita sa inyo. Kapag nahayag ang salitang ito na isinulat para sa kasalukuyang panahon na ito, saan dako nyo nakikita si Jesus kay David kapag ang salita ay nahayag sa pamamagitan niya? Paanong nakikita nyo si Kristo, ang Diyos kay Elias, sa karwaheng nyo na patungo sa langit na nakikita nyo si Jesus kay Elias? Dahil nga ang salita ay pinagtibay. Papaanong nakikita niyo ito kay Moises? Si Jesus kasi na kay Moises. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kita niyo? Ganun nga. Siya ang nagniningas na kahoy na kasama ni Moises sa ilang. Papaano mapagkikilala ng mga tao si Jesus Kristo? Kapag kanilang nakita siya sa inyo. Kapag nakita nila si Jesus na nasa inyo. Dahil sinabi niya, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Lalong dakila kaysa rito ang gagawin nyo, dahil ako'y paroroon na sa aking Ama. Tama po ba yun? Sa ganung paraan nga nila ng sanlibutan malalaman. Hindi dahil sa ang Pentecostal oneness ay higit kaysa sa Pentecostal two-ness, o ang two-ness ay higit sa three-ness, o ano man niyang nariyan sa inyo. Hindi dahil sa ang Methodist ay higit kaysa sa Baptist, o ang Southern Baptist ay natamo niya lahat ng gantimpala para sa taon na ito sa lahat ng mga kaiglesyahang Baptist, lahat ng mga Protestante, na mas maraming miyembro ang naakay nila sa taon na ito kumpara sa iba pa sa kanila, na nasa pagkakaintindi ko ay base sa bilang. Di nga sila magiging angat dahil doon. Hindi kayo kinikilala ng Diyos sa pamamagitan ng bilang. Kaya't ang mga pagano nga ay mas higit sa inyo lagi sa bilang.
Anumang oras, talagang mas marami sa inyo ang Katoliko. Nasa Mohammedanismo ang bilang, kita nyo? Napagkikilala kayo kapag si Jesus Kristo ay nananahan sa inyo sa pamamagitan ng kanyang buhay at ang ipinangakong salita para sa panahon na ito ay inaaninag ang sarili nito. Kita nyo? Ngayon ang siyang salita na pinaaninag kay Moises noon ay di maaring ipaaninag kay Elias dahil ibang panahon yun. Yung pinaaninag kay Noe ay di maaring ipaaninag doon kay Moises dahil kita nyo, si Noe ay gumawa ng daong. Si Moises naman ay nanguna sa isang bayan, katulad ng ipinangako. Yung liwanag na pinaaninag sa isa ay hindi yung nasa isa pa, pero ang isa ay nagsasaysay tungkol doon sa isa pa. Ang buong bagong tipan ay nagsasaysay tungkol sa oras na ito. Sinasaysay ni Jesus Kristo ang tungkol sa oras na ito. Sino ngayon ito kung ganoon? Basta isang tao lang ba? Si Jesus Kristo ito, ang anak ng Diyos, nakahayag, pinapaaninag ang liwanag ng salita na kanyang ipinangako para sa araw na ito. Kapag nakikita ng tao na ang pamumuhay mo'y kagaya niya, kapag nakikita niya ng iyong katangian at ang iyong pag-uugali sa salita ay saktong kagaya niya, na ang salita ay nakahayag namang tunay, sa ganooy ang nakikita ng taong yun ay si Jesus Kristo. Hindi na nga nila kailangang hagilapin yon sa kung saan-saan, sasabihin, ano ba ang itinuturo ng kredong ito? Ano ba ang tinuturo ng kredong yon? Makikilala nilang Diyos yon kapag nakita kanila. Shalom! Ang kapayapaan ng Diyos ay maging liwanag sa inyo. At kapag ang salita ng Diyos ay mapatotohanan na sa kapanahon ng ito ng ganap, at nakikita nyo ito at inyong sinasampalatayanan ito, shalom sa inyo. Salubungin nyo ang bagong taon na kalakip ito. Ilagay nyo siya na katulad sa sinabi ni David, siya ilalagay kong lagi sa aking harapan, dahil siya ay nasa aking kanan. Hindi ako matitinag. Kung kaharapin nyo ang kamatayan sa taon na ito, anong kaiba ng may dudulot nun? Nangako ang Diyos na kanya kayong ibabangon. Kung mapatay ka man ng isang aksidente, anong kaiba ng may dudulot nun? May walang hanggang buhay ka, na akin siyang ibabangon sa huling mga araw. Amen. Paano kaya kung may anumang mangyari? Anuman ang bagay na yan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Kagutuman, panganib, kahubaran, ano pa man yan, walang makapag-iwalay sa atin na kahit na ano sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo. At siyang salita, Shalom. Atin na pong iyuko ang ating mga ulo. Ngayon, bawat isa'y iyuko nyo lang ang inyong ulo pansumandali. Kapayapaan ng Diyos. Masalimuot kung papaano ang nangyari sa mga araw ni Noe, kung saan ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinuman, nag-aasawa, pinag-aasawa, San Reno, Nevada, at ang buong sanlibutan ng pulang ilaw, ay gayon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Kung papaano ang nangyari sa Sodoma, kung saan ang Diyos ay nahayag noon sa isang tao na tinawag ni Abraham na Elohim, siya na may buong kasapatan, tumayo roon, kumain ng karne, uminom ng gatas at tinapay, at nagawang sabihin kung anong iniisip ni Sarah sa likuran, sa likod niya, sa may tolda. Sabi niya, manunumbalik uli yun sa pagparito ng anak ng tao. Kaunting panahon pa, at di na ako makikita ng sanlibutan. Gayon may makikita ninyo ako, sapagkat ako'y isa sa inyo, sumasa inyo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang pagbalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain, ang mga bagay na nangyayari na, dito sa panahong ito, ang makapipigil lang sa akin na simulang sabihin ng kalahati sa kung anong nangyayari na. Dahil hayat nakikita na natin ito. Ano yun? Ang salitang naahayag. Ano sa palagay nyo ang ginawa ng mga Hebreo nung makita nila ang salita na naahayag na, alinsunod sa pangako? Sila nga'y nagsipaghandang umalis sa lupain. Kung di pa kayo handa ngayon, kaibigan, simulan nyo ang bagong taon na ito ng tama. Simulan nyo ito na ang kamay nyo ay nasa kamay ng Panginoon, na ang salita ng Diyos ay nariyan sa inyong puso. Na sinasabi, Panginoong Yesus, hindi ko po alam kung maling bahagi ng simponyang ito ang ninanais mo sa akin na tugtugin ko. Pero sa pagdating sa dugtungan na ako'y uusigin, pagkatawanan, tutuyain, maninindigan pa rin ako nang sa gayon ang iyong simponya ay di masira ng dahil sa akin. Mananatili ako sa iyong salita kahit ano pa ito. Ako'y mananatili talaga roon. At kapag kumatok na ang kamatayan sa aking pinto, yun ay bahagi nga ng simponya. Malalaman ko sa sandaling yan na kung papaanong tiyak na ang kamatayan ay kumakatok sa aking pinto. Ang pagkabuhay na maguli ay kakatok isa sa mga araw na ito rin. At iyo po akong ibabangon uli. Ito'y bahagi ng iyong simponya, Panginoon. Iyo pong itulot na ako'y maging bahagi ngayon kung iyo lamang mamarapatin. Ilan po rito ang nagnanais na kunin ang panatang yan at sasabihin, simula sa bagong taon na ito, kapatid na Branham, simula sa pagtitipong ito ngayon din, ipinapangako ko ngayon sa Diyos
na maninindigan ako, na di ako papalya na manatili mismo sa kanyang ipinangakong salita, at ako'y mamumuhay ng sadyang sakto sa paraan na ipinangako niya rito, ng may kaamuan at kababaan ng loob. Nang sa gayon, kunin ng Diyos ang buhay ko't ilagay ito sa dakila niyang simponya, sa siyang grupo na yun na babangunin niya sa huling mga araw. Tataas ko ang aking kamay, kapatid na Branham, hindi sa iyo kundi sa Diyos. Alalahanin mo ako sa panalangin. Pagpalain kayo ng Diyos sa lahat ng dako. Pagpalain kayo ng Diyos. Ang aking mga kamay ay nakataas din. Panginoon, kunin mo po ako. Panginoong Diyos, huwag mo pong itulot ng aking isip ay maging tulad kay Judas, nang dahil sa konting dolyar, nang dahil sa kung anong kalakaran ng sanlibutan, o ng sino man natatapik sa aking likod at magsasabi, "Oh, kapatid na Branham, ganito ito, huwag nawa, Diyos, huwag mo pong itulot na mangyari yun sa akin." Tatahakin ko lamang ang daan na kasama ng mga kakunting hinamak na pinili ng Diyos. Ako'y magiging isang kapatid sa kahit sino. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, Panginoon, na mahalin ang mga tao ng buong puso ko. Pero Panginoon, huwag mo pong hahayaan na lumihis ako sa salita na ito. Gusto ko pong bumangon sa huling mga araw at sila lamang nakasali sa dakilang simponyang iyon, Panginoon, gaya ng sinisikap kong ipaliwanag sa hapon na ito. Sila lamang ang magbabangon sa dulo ng isinulat na musika sa panahon ng dakilang pagkabuhay na maguli, na hayat ang mga anghel ay magsisipalakpakan ng kanilang mga kamay at ang mga banal ay magmamarcha na papasok. Sa kanila nagaganap sa bahaging iyon ng dakilang dula na ito na ginaganap namin, ay ipinapanalangin ko, Panginoon. Alam po namin na sa isang dula ang mga gumaganap doon ay nagpapalit ng maskara. Sila ay magmumula sa isang bagay papunta sa isa pa. At yan mismo ang iyong ginawa. Ikaw ay nagbuhat sa Espiritu, Diyos, ang dakilang Jehova, at nagsuot ng maskara ng isang tao. Nagpalit ng ipapakita mong katangian. Nagpalit ka. Iniunat mo ang iyong tolda. Bumaba ka mula sa Diyos at naging tao. Nang sa gayon, ikaw ay mamatay at tubusin ng tao. Nagpalit ka ng iyong maskara. Pagkatapos nun, muli ka na namang nagpalit at ang isinod mo namang maskara sa iyong sarili ay ang mga tao na sumasampalataya at kumikilos ng naayon sa salita na iyong isinulat dito. Mapapalad ang mga mata na makakita nito. Mapapalad ang mga puso na tatanggap dito. Mapapalad ang mga tinga na makikinig dito. Dahil may parating talaga na pagkabuhay na maguli kapag tapos na ang simponya. Diyos, iyong ngang itulot na lahat kami maparoon. Kung mamarapatin mo, pagpalain mo po ang munting grupo na ito. Sa pagsasalita rito ng gaya nito, Ama, alam po namin na ang tape na ito ay makakarating sa buong mundo. At heto nga ang isang mabutit munting grupo na nakaupo rito ngayon. Ito pong nakikita kong mga nagsidalo rito sa Phoenix. O Diyos, sa 15 taon ng puspusang pangangaral at pananaway, kaya't Diyos, iyo pong nababatid ang dahilan. Pag-ibig, ang pag-ibig ay nagtutuwid. Ang pag-ibig ay pananaway. Ang pag-ibig ay dumidisiplina. O Diyos, naway maibilang ko ang aking sarili sa mga taong narito sa sanlinggong ito. At nawa disiplinahin mo po kami, Panginoon, sa iyong salita. Naway makita namin ang iyong kapangyarihan na nagpapabangon sa mga may sakit at mga nagdadalamhati, na ang mata ng mga bulag ay mabuksan, na ang Espiritu Santo ay bumabat makita sa salid na ito. Nawa ang bawat ministro at bawat iglesia ay magningas. Nawa sa malakihang pagtitipon ng mga kalalakihan sa pagnenegosyo na parating, Panginoon, ang bawat puso ng mga kalalakihan sa pagnenegosyo sa siyudad na ito ay mag-alab para sa Diyos. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Hindi po namin alam kung ano po ang dapat naming gawin dito. Haya't ang humiling lang at sumampalataya na ito'y may pangyayari. Itinatagubilin po namin ang aming mga sarili sa iyo sa pamamagitan ni Yesus Kristo na aming Panginoon. At ngayon, magsitayo po tayo. Ako po'y di kagalingan sa pananalita. Nagkakamali ako ng bigkas sa mga salita ko. At nais ko pong sabihin ito dahil may nararamdaman akong pangunguna na sabihin ito. Ilan po sa mga narito ang magtataas ng kanilang kamay na inyo nang nauunawaan ang ibig kong sabihin tungkol sa simponya ng Diyos? Itaas niyo po ang inyong kamay. Salamat. Mabuti. Inyo ba yung sinasampalatayanan? Hayan nga't isa itong simponya, kita nyo? Matatagpuan nyo ito na sasapit sa dugtungan. Ang lahat nga'y nagtataka. Ang tawag ko po doon ay dugtungan. Wala po akong masyadong alam sa musika. Sa musikero po rito, haya't marahil kanya ako mapapatawad kung mali man ang pagkasabi ko rito. Pero ito nga, haya't kanilang ikinukumpas yun. May mga bagay na dapat ganapin. Ito nga'y tutugay-gay sa isang tunay na mababa talagang kababaan na magtataka kayo kung ano ba ito. Pero kita nyo, kung kayo ay sasaliw sa kumpas nito,
inyo itong maunawaan. Iyon lang ang tanging paraan para inyong maunawaan ng Diyos ang pumasok nga sa kumpas nito. Ano ito? Papaano ko, kapatid na Branham, ako na may tapat na Methodist, Baptist o Pentecostal, pero hindi yun ang kumpas. Ang kumpas ay ang Diyos. Ang Diyos ay salita. Ang salita ay Diyos. Ang kumpas ng Diyos ay ang sundin ng kanyang salita. Na kapag inyong susundin ang salita, kanya ngang isinasaliw ang kumpas sa kaibuturan nyo mismo at sa ganoon ay makukuha mo na ang pwesto mo. Saan man ito magpunta, pababa, 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 pataas. Ano man yun, alam mo na ang mga dugtungang yun. Minsan sasabihin nyo, mga pasakit sa puso't mga pagsubok na naman. Hindi ba't sinabi ng Diyos, ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya? Habang ikinukumpas ko ang aking simponya, at masusumpungan nyo yan sa tuwing kayo ay may dalamhatit lugmok at tinuusig at nililibak, alalahanin nyo, bahagi lang yan na dumadaan talaga sa ganyan. Kung hindi yung ganoon, kaya't ang simponya ay wala sa tono. Alam ng dakilang kompositor kung anong nakalakip dito. Alam niya, kilala ka na niya, mula pa sa pasimula. Inilagay niya ang iyong pangalan sa aklat ng buhay ng kordero bago pa man may tatagang sanlibutan. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Alam niya mismo kung anong gagawin mo. Kahit gaano pang kababa ang puntahan, at kahit gaano mang kadilim tingnan, dadaanan at dadaanan talaga yun. Pero alalahanin niyo, kahit bumaba na ng husto sa mga anino ng kamatayan, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Akin siyang babangunin muli. At kapag dumating na ang dakilang tagakumpas at daladala ang bato na yun, hayan nga't hindi na magluluwat ang panahon. Kapag ang anghel na yun, ng ika-10 kabanata ng Apokalipsis, ay iniapak na ang isang paa sa lupa at ang isa sa dagat at may bahagari sa kanyang ulunan, manunumpas siya, hindi na magluluwat ang panahon. At kapag dumating na ang oras na yan, kayo nga'y magsisibangon mula sa mga patay, samantalang ang iba ay magsisimlay lang doon, kayo na may papasok. Manatili kayo sa simponya. Manatili kayo sa salita ng Diyos. Kahit na gaano pang kahirap yun, manatili talaga kayo roon sa kung saan kumukumpas ang Diyos. Kung minsan ay nagdudulot siya ng pagkasakit para sirain ng mga gapos, para palayain kayo. Ganun nga ang ginagawa niya. Sasabihin niyo, bueno, hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. Nalalaman niya. Kaya anong pag-aalinlangan? Inyo lamang ginaganapang bahagi. Siyang may hawak sa inyo sa kanyang kamay. Siyang nangunguna para sa inyo. Alalahanin, ang lahat ay ipinangyayari sa pamamagitan ng tanda. Nakikita na natin ang panahong kinabubuhayan natin sa pamamagitan ng tanda na kinabubuhayan natin. Kaya alam natin kung ano nang ginagawa ng simponya ngayon. Panahon na ng paghihiwalay. Inihiwalay ang liwanag mula sa dilim. Sabay-sabay po nating sabihin ito ng sama-sama para hindi niyo makalimutan. Dahil nararamdaman ko po na dapat ko itong sabihin. Ito ang paghihiwalay ng liwanag mula sa dilim. Sabihin po natin uli, ito ang paghihiwalay ng liwanag mula sa dilim. Yan po ang simponya ng Diyos. Kanya itong ipinapakita sa himpapawid. Kanya itong ipinapakita sa mga pisara. Kanya itong ipinapakita sa pamamagitan niya mismo. Kanya itong ipinangako sa salita. Nakikita na natin ito na pinagtitibay na. Kanya nang inihihiwalay ang trigo sa ipa. Inihihiwalay niya ang liwanag mula sa dilim. Inyo na bang sinasampalatayanan siya ng buong puso nyo? Tayo po'y umawit ng mainam na awitin natin kung ganoon. At nais ko pong mag-iwan ng konting pagbati sa mga pastor sandali. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa pagpapalabas nyo sa inyong mga kongregasyon at nadala nyo sila rito. Sa inyo na mga pastor sa Dakurian, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Narito po ako, hayaan niyong sabihin ko ito mga kapatid. Marahil may mga Methodist, Baptist, Presbyterian dito. Naririnig niyo ba? Ako ay nangungusap din na gaya noon sa mga Pentecostal, gaya ng pangungusap ko sa inyo. Pareho po, kita nyo? Di po ito, magawa ko mang di sumang-ayon sa isang tao na may pagkamariin, kaya't ibigin ko pa rin siya. Dahil kung ako'y di sasang-ayon sa kanya, para lang masabi na di ako sang-ayon sa kanya, lalabas na ipokrito ako. Hindi ako nararapat na tumayo rito sa itaas. Pero kung di ako sang-ayon sa kanya, pero dahil sa pagbubuklod at pag-ibig at pag-unawa, kahit ano pa yung magawa niya, siya'y mananatiling kalugod-lugod na kapatid sa akin. Tatayo ako kasama siya. Tunay. Siya nga, ganoon mismo. Kung hindi yun ang nasa puso ko, kaya't alisin nawa ako ng Diyos sa pulpitong ito. Hindi ako nararapat na tumayo rito. Tama, sinasabi ko po ito dahil sa pag-ibig at isa itong bagay na nakikita kong parating at hindi nga niya ako paintulutan na magkamali rito. Papasa hanggang ngayon dahil ito'y salita niya sa tuwina. Kaya pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, atin ang iyuko ang ating mga ulo pansumandali at awitin ang mainam na lumang awitin ito na lagi natin inaawit. I love him, I love him. Kumamarapatin po ng pianista o kung sino man o nang nangangasiwa sa musika.
Kung maaari lamang nabigyan kami ng maikling tipa rito sa tingin ko. Ganun po ba? Sige, tingnan natin kung maaawit natin ito ng walang tugtog. Bawat isa po ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo. Sa palagay ko'y itinigil na nila ang mga tape ngayon. Kita nyo, ang tape na ito ay nakakarating sa bawat